Kabanata 1051. Muling nagpakita si Joey. Dalawang tao ang lumabas mula sa peking bundok bago si Wang Lin. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay parang celestial, at napakagwapo niya at ngumiti siya kay Wang Lin. Sa likod niya ay may malambing na tingin ng babae ngunit may bakas din ng pagkagulat. Tila hindi niya inaasahan na makakarating si Wang Lin dito. Nang makitang ito ay ang Celestial Cloud Cultivation Couple, ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nagbabantay. Ang kanyang cultivation ay hindi pa nakakabawi, at siya ay nasa pinakamahina niyang estado sa loob ng Celestial Emperor Cave. Anumang kapabayaan ay maaaring mapatay siya. Pagkatapos niyang mahinahong umatras sa tabi ng isang paghihigpit, ikinapit ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pagbati, Singer Celestial Cloud." Habang nagsasalita siya, lumingon siya sa likuran nila at hindi nakita si Joey, dahilan para lumubog ang kanyang puso. Ang kaalaman ni Little Brother sa mga paghihigpit ay talagang mahiwaga. Mukhang minamaliit talaga kita. Tumawa si Wang Wei. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Wang Lin, at wala pang sinabi si Joey tungkol kay Wang Lin. Mula sa pananaw ni Wang Wei, para malagpasan ni Wang Lin ang mga paghihigpit upang makapunta rito, kung gayon ang kakayahan ni Wang Lin sa mga paghihigpit ay kailangang nasa tuktok na. Tungkol sa mga pinsala ni Wang Lin, natural na naramdaman ni Wang Wei ang mga ito. Ang Celestial Cloud Cultivation Couple ay kakaiba kay Wang Lin. Nang magbukas ang Celestial Emperor Cave, lahat ay dapat na sinipsip sa mundo ng bote. Gayunpaman, kahit nagumuho ang mundo ng bote, hindi sila lumitaw, ngunit isang tao ang lumitaw dito. Si Wang Lin ay hindi gustong makipag-usap ng labis sa dalawang ito, at dahil wala si Joey dito, mayroon siyang sariling mga haka-haka. Bilang karagdagan, siya ay nasugatan, kaya't siya ay umatras at sinabing, "Kung kayong dalawang nakatatanda ay wala ng iba, kung gayon si Junior ay aalis na." Dahil doon, agad na umatras si Wang Lin. Iikot na sana siya mula sa gilid hanggang sa kung saan nakaimbak ang mga table tas. Nanatili ang ngiti sa ngiti ni Wang Wei at bahagya lang siyang umiling. Hanggang sa nawala si Wang Lin sa mga paghihigpit ay sinabi niyang, "Napaka-interesante ng batang ito." Napangiti rin ng mag-asawang cultivation niyang si Huhuan. Ang Wang Lin na ito ay napaka-maingat. Noong una, gusto ko siyang kausapin pa, pero natakot siya sa iyo. Tumawa si Wang Wei. Hindi siya natakot sa akin, mayroon lang siyang ibang pupuntahan. Tingnan kung paano siya maayos na nakapasok sa paghihigpit na yun nang hindi ito ina-activate. Maaaring mayroon siyang napakahusay na pag-unawa sa mga paghihigpit dito, o ang kanyang kakayahan sa paghihigpit ay muling lumampas sa aking mga inaasahan. Tiningnan ni Huhuan kung saan nawala si Wang Lin bago siya bahagyang sumimangot at mahinang sinabi, "Sa edad niya, mas gusto kong maniwala na naiintindihan niya ng gusto ang lugar na ito." Ngumiti si Wang Wei kay Huhuan at tumawa. Nararamdaman mo ba na hindi makatarungan na nakaya niyang lampasan ang mga paghihigpit dito ng napakadali? Ngunit sumasang-ayon ako, tila naiintindihan niya ng husto ang kanyang lugar, at ginagawang mas kawili-wili ito. Anong hindi makatarungan? Inaasar mo pa ako sa edad kong ito. Ngumiti si Juhuan. Ang kanyang mga mata ay parang gasukle na buwan, napakaganda. Ngumiti din si Wang Wei, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng karunungan habang sinabi niya, "Noon, nahulaan namin na ang espiritu ng espada ay may kasama. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay siya ang kasama ng sword spirit na iyon." Nagulat si Huhuan. Matapos mag-isip ng mabuti, ngumiti siya. Kung sasabihin mo, kung ganoon talaga, hindi siya kaaway. Sa pagtingin sa pinanggalingan niya, kung talagang naiintindihan niya ang lugar na ito, dapat siyang pumunta sa kung saan iniimbak ng Celestial Emperor ang kanyang mga table tas. Titingnan natin. Dapat nandoon din ang espiritu ng espada. Siguradong may sikreto silang dalawa sa pagitan nila. Ngumiti si Wang Wei at naglakad pasulong. Tumingin si Huhuan kay Wang Wei, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Si Huhuan ay lubos na naniniwala sa lahat ng mga kalkulasyon ni Wang Wei. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang at naglakad sa tabi ni Wang Wei. Sa pag-atras ni Wang Lin, dumaan siya sa paghihigpit ng paghihigpit. Ang mga paghihigpit sa ika-6 na palapag ay mas komplikado, kaya naapektuhan ang bilis ni Wang Lin. Maaari niyang agad na maipasa ang ilang mga paghihigpit, ngunit ang iba ay nangangailangan sa kanya na maingat na kalkulahin ito bago gumawa ng isang hakbang. Pagkatapos gumamit ng 7 araw ng oras, umikot si Wang Lin sa lugar na ito at nagsara sa lokasyon ng imbakan ng tableta. Ayon sa mapa, ito ay isang alchemy room, at sa loob nito ay isang transfer array kung saan nakaimbak ang mga table tas. Tinitingnan ang silid ng alchemy mula sa malayo, naglakad si Wang Lin patungo dito. Habang siya ay naglalakad, ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat, ngunit hindi masyadong malayo, at napagmasdan niya ang nakapaligid na mga paghihigpit. Batay sa pagbabago-bago ng mga nakapaligid na paghihigpit, malalaman niya kung may nagsasara. Hindi malaki ang alchemy room na ito, at may hardin sa tabi nito, ngunit puno ito ng mga lantang halaman.
Nang sumara na si Wang Lin at papasok na sana sa hardin, huminto siya. Tinitigan ni Wang Lin ang silid ng alchemy at malabong naramdaman na ang mga paghihigpit dito ay medyo naiiba sa kung ano ang nasa mapa. Sa daan dito, napakatumpak ng mapa para sa unang 5 palapag, at ang mga paghihigpit ay naiiba lamang sa lugar na ito. Ang tanging paliwanag ay may nag-ulo sa mga paghihigpit dito. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Wang Lin sa paligid at nagningning ang kanyang mga mata habang sinusunod niya ang mga paghihigpit. Pagkaraan ng mahabang panahon, malabo niyang nakita ang ilang mga pahiwatig, ngunit ang mga palatandaang iyon ay lalong nagpasimangot sa kanya. Mula sa kanyang nakikita, ilang mga paghihigpit ang idinagdag sa itaas at naging sanhi ng bahagyang pagbabago. Gayunpaman, ang mga paghihigpit na idinagdag sa kalaunan ay hindi inaasahang ganap na pinagsama sa mga paghihigpit na naroon na. Ang mga paghihigpit ay lubos na nagbabago, at ang lahat ay naghagis ng mga paghihigpit sa iba't ibang paraan. Dahil sa kanilang personalidad, karanasan, pag-unawa sa mga paghihigpit, at antas ng paglilinang, kahit na ang parehong paghihigpit ay ginawa ng 100 mga tao, sila ay ganap na naiiba sa mga taong nakakaunawa sa kanila, kahit na sila ay mukhang pareho sa ibabaw. Bilang resulta, ang paghihigpit na ito na binago ay hindi maisip at malinaw na binago ang kanyang pangunawa sa mga paghihigpit. Ito ay hindi inaasahan na pinagsama ng perpekto. Mula sa aking pag-unawa sa mga paghihigpit at pamana ng paghihigpit sa Annihilation, imposibleng maging perpekto ang pagsasanib kapag naglalagay ng isang paghihigpit na puwersahang nagbabago ng isa pang paghihigpit. Kahit na posible, ito ay dapat na isang tao na ang kakayahan sa paghihigpit ay umabot na sa pinakamataas at nagagawang baguhin ng ilang paghihigpit ng baguhan. Gayunpaman, ito ang ika-6 na palapag ng Celestial Emperor Cave, isang lugar na may mga paghihigpit na bihirang makita, kaya paano ito nabago ng perpekto ng isang tao? Kung talagang may ganoong tao, kung gayon ang lahat ng mga paghihigpit sa loob ng kuweba na ito ay magiging laro ng bata para sa kanila at madali silang makagalaw sa lahat ng 9 na palapag. Napabuntong hininga si Wang Lin at nabigla sa ideyang ito. Ayaw niyang maniwala rito, at maingat niyang sinuri ito muli. Ang pagsasanib ng mga paghihigpit dito ay isang bagay na hindi na mailarawan sa salitang, perpekto. Ito ay tulad ng parehong tao na ginawang perpekto ang kanilang sariling paghihigpit sa ibang pagkakataon. Pwede ba? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Wang Lin at nanlaki ang kanyang mga mata. Maaaring ang taong naglagay ng lahat ng mga paghihigpit sa Celestial Emperor Cave at ang taong nagbago ng mga paghihigpit dito ay ang parehong tao. Napabuntong hininga si Wang Lin. Ang sagot na ito ay magpapaliwanag ng lahat, ngunit ito ay sadyang hindi maisip. Tinitigan ni Wang Lin ang mga paghihigpit at malabong naramdaman kung tama ang kanyang hula, pagkatapos ay nakakita siya ng malaking lambat. Hindi lang niya alam kung sino ang naglagay ng lambat. Ang unang ideya na lumitaw sa isip ni Wang Lin ay ang Celestial Cloud Cultivation Couple. Matapos mag-isip ng kaunti, ayaw ni Wang Lin na isuko ito ng ganito, dahil masyadong mahalaga sa kanya ang mga table tasks. Tinitigan ni Wang Lin ang paghihigpit at sinimulan ng sarili niyang pagbabawas. Ang mga paghihigpit dito ay lubhang komplikado at malinaw na narito upang pigilan ng iba na makapasok. Umupo na lang si Wang Lin, at ang mga kislap ng mga paghihigpit ay lumitaw sa kanyang mga mata. Hinampis niya ang kanyang bag na hawak at may lumabas na compass sa kanyang kamay. 3 araw siyang nakaupo doon. Pagkaraan ng 3 araw, unti-unting namumula ang mga mata ni Wang Lin. Ang hindi mabilang na mga pagbabago ng mga paghihigpit ay sumikat sa kanyang ulo habang hinahanap niya ang tamang paraan upang masira ito. Sa ika-4 na araw, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tumayo siya at dumating sa harap ng alchemy room. Pagkatapos ay naglakad siya ng 3 hakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan. Inihayag ni Wang Lin ang pag-aalinlangan sa ika-5 hakbang. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, ang ika-5 hakbang ay ang pinakamahirap na hanapin ng tamang sagot. Parang kahit saan siya tumuntong ay mali. Ang ika-5 hakbang. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin, at pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti siya. Walang ika-5 hakbang. Nang siya ay lumabas, ang kanyang ika-5 hakbang ay lumapag sa kawalan at siya ay tumalon, na lumapag sa lupa sa unahan. Bilang resulta, iyon ang ika-6 na hakbang. Pagkalapag, agad na pinagmasdan ni Wang Lin ang kanyang paligid upang matiyak na wala siyang mga paghihigpit at nagpakawala ng buntong hininga. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipat sa mga paghihigpit na ito at lumitaw sa labas ng silid ng alchemy. Papasok pa lang siya ay nagbago ang ekspresyon niya at bigla siyang umatras. Saktong pag-atras niya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang sinag ng enerhiya ng espada. Pumasok ang sword energy, ngunit pagkatapos makita si Wang Lin, isang nagulat na tunog ang nagmula sa sword energy. Ilang sandali pa, nagkalat ang enerhiya ng espada, na nagpapakita ng puting figure. Si Joey iyon. Huminto sa pag-atras si Wang Lin pagkatapos na malinaw na makita si Joey at ibinaba ang kanyang selyo. Hindi siya nagsalita. Tumingin muna siya sa alchemy room. Ang loob at labas ay parang dalawang magkaibang mundo na hindi maarok ng divine sense.
Iyon ay magpapaliwanag kung bakit hindi alam ni Joey na dumating si Wang Lin at hindi nakita ni Wang Lin si Joey. Alam kong makakarating ka dito. Sa pagtingin kay Wang Lin, ipinakita ni Joey ang mapanglo at isang ngiti. May pahiwatig din ng pag-alala. Sa mga mata ni Wang Lin, malaki ang pinagbago ni Joey. Ang ikinagulat niya ay isang aura na halos kapareho ng isang pseudo-nirvana void treasure na nagmumula kay Joey. Kabanata 1052. Ang pagkakakilanlan ng Celestial Cloud Cultivation Couple. Bati ni Wang Lin kay Senior. Paano ko makakalimot sa pangakong binitawan ko noon? Gaano man kapanganib ang lugar na ito, dadalhin ko ang katawan ni Qing Shuang dito. Nang makita si Joey, naging emosyonal si Wang Lin. Si Joey ay isa sa ilang mga benefactor na mayroon siya, at anuman ang antas ng cultivation na maabot ni Wang Lin, palagi siyang magiging magalang kay Joey. Nagpakita si Joey ng mapanglo na ekspresyon habang nakatingin kay Wang Lin, at umiling siya. Hindi na kailangang tawagin akong senior, kapag tayo lang. Kung ayaw mo, tawagin mo na lang akong Kuya Joe. Biglang nanliit ang mga mata ni Joey at maingat siyang tumingin kay Wang Lin. Sino ang nanakit sa'yo ng seryoso? Malabo ang pinanggalingan mong kaluluwa, at dahil sa napakabagal na paggaling, humahantong ito sa higit pang mga nakatagong panganib sa hinaharap. May lamig sa ekspresyon ni Joey. Napangiti si Wang Lin at simpleng ipinaliwanag ang bagay kay Joey. Hindi niya binanggit ang pinanggalingan ng pinagmulan at pinag-usapan lamang ang tungkol sa paggising ng Vermilion Bird. Hindi dahil sa walang tiwala si Wang Lin kay Joey, ngunit ang usapin tungkol sa pinagmulan ng pinagmulan ay sadyang masyadong mahalaga. Master walang bisa. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Joey, at may bakas ng pagkakasala sa kanyang mga tingin kay Wang Lin. Kung hindi dahil sa dinala sa akin si Qing Shuang, hindi siya malalagay sa ganoong panganib. Master Void, tatandaan ko ang taong iyon. Tumanggo si Joey at hindi na nagtanong pa, ngunit iniukit niya si Master Void sa kanyang puso. Ang pananakit kay Wang Lin, na dumating upang dalhin sa kanya si Qing Shuang, ay humipo sa kanyang ilalim. Kung may pagkakataon, dahil sa personalidad ni Joey, gagawin niya si Master Void na magbayad ng napakasakit. Dapat ay nagpunta ka para sa mga pills dito, kahit na karamihan sa mga pills ay ininom na ng Celestial Cloud Cultivation Couple. Ang natitira na lamang ay ang mga kapakipakinabang sa mga espiritong katawan. Hindi nila kinuha ang mga ito dahil ang kanilang paraan ng pag-iimbak ay napakakomplikado. Habang nagsasalita si Joey, bigla niyang iniba ang paksa at sinabing, ngunit huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para mabili ka ng mga tabletang yun. Pagkatapos magsalita ni Joey, siya ay naging isang sinag ng enerhiya ng espada at lumabas sa mga paghihigpit ng silid ng alchemy. Lumitaw siya sa hangin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Singer Celestial Cloud Couple, ang taong ito ay dati kong kaibigan. Pakiregalo sa akin ng ilang pills. Isang tawa ang nanggaling sa di kalayuan. Nagkaroon ng kislap mula sa kalapit na Purple Forest at lumabas sina Wang Wei at Hu Huan. Mabagal ang paglalakad nilang dalawa, pero kakaiba, 3 hakbang lang ang narating nila sa alchemy room. Ikanaway ni Wang Wei ang kanyang kamay dahilan upang mawala ang mga paghihigpit sa labas ng silid ng alchemy na parang hindi kailanman umiral. Dahil dito, marahas na lumiit ang mga pupil ni Wang Lin. Nahulaan ko na si Little Brother Wang ay may kaugnayan sa espiritu ng espada na ito. Mukhang tama ang hula ko, biro ni Wang Wei habang inabot ang kanang kamay niya at may pumutok kaagad sa harapan niya. 6 na bote ng Purple Jade ang lumipad sa kanyang palad. Maaaring maging kapakipakinabang sa iyo ang 6 na bote ng rank 5 Celestial Gathering na pills na ito. Kasabay nito, iwinagayway ni Wang Wei ang kanyang kanang kamay at lumipad ang 6 na bote ng mga tabletas patungo kay Wang Lin. Ang siksik na Celestial Spiritual Energy ay nagmula sa 6 na purple na bote ng Jade, at ang amoy sa loob nito ay lubhang nakakapresko. Hinawakan ni Wang Lin ang 6 na bote at iniskan ang mga ito gamit ang kanyang divine sense. Hindi niya agad inubos ang mga iyon, bagkus ay inilagay niya yon sa loob ng kanyang bag. Maingat na tiningnan ni Hu Huan si Wang Lin at biglang sinabi, ikaw ang tagapagmana ng Annihilation Restriction. Kalmado si Wang Lin habang nakatingin kay Hu Huan at mahinahong sinabi, hindi ako ang tagapagmana, alam ko lang ang ilan dito. Nang makita ni Joey si Wang Wei na nagbibigay lamang ng 6 na bote ng Celestial Gathering pills kay Wang Lin, hindi niya maiwasang sumimangot. Matapos mag-isip ng kaunti, tumingin siya kay Wang Wei at sinabing, Senior Wang Wei, hindi lang ang taong ito ang dati kong kaibigan, kundi siya rin ang aking benefactor. May hindi ko sinabi noon, pero nasil ako dito at niligtas niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makilala si Senior. Makahulugang tiningnan ni Wang Wei si Joey bago muling umabot ang kanang kamay sa bitik. Sa pagkakataong ito, lumipad palabas ang 5 bote ng Jade na may 5 kulay. Inihagis niya ang mga ito kay Wang Lin. Ang mga tabletang ito ay kilala bilang ang Heaven Avoidance Pills.
Ang mga ito ay rank 4 na celestial pill, at ang pag-inom nito ay lubos na makakabawas sa iyong mga pinsala. Kinuha ni Wang Lin ang mga bote at iniskan ang mga ito gamit ang kanyang banal na kahulugan. Ang celestial spiritual energy sa loob ng mga bote na ito ay napakapangit, higit pa sa 6 na bote ng celestial gathering pills na nakuha niya kanina. Muling sumimangot si Joey, tila hindi pa rin nasisiyahan, at hindi na niyakap ang kanyang mga kamay. Dahil alam ni Senior ang tungkol sa Rain Celestial Sword Spirit, sa palagay ko alam mo rin ang tungkol sa Rain Celestial Lord Xingxuang. Biglang nanliit ang mga mata ni Wang Wei. Hindi na siya nagtanong bagkus ay naglabas pa siya ng 3 bote sa basag. Hindi niya pinakilala ang mga ito at direktang ibinato kay Wang Lin. Nahuli sila ni Wang Lin, at pagkatapos niyang i-scan ang mga ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang celestial spiritual energy sa loob ng 3 bote na ito ay mas malakas pa kaysa sa 5 kulay na bote. Ang mga ito ay malinaw na mas mahusay. Minsan ay nahilig si Junior sa isang babaeng bangkay sa Rain Celestial Realm. Nagtayo ako ng Celestial Jade Pagoda para itabi ang bangkay para maiwasan itong mabulok at hayaan itong umiral magpakailanman, na puno ng nostalgia ang mga mata ni Joey habang inaalala ang nakaraan. Kalaunan nalaman ko na hindi siya si Ting Er, kundi si Celestial Lord Xingxuang. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Wei. Nag-aalala siya na masisira niya ang espiritu kapag ginamit niya ang paghahanap ng kaluluwa, kaya nagpigil siya sa pagtatanong. Gayunpaman, ngayong narinig na niya ang kwento, isang alon ang namuo sa kanyang puso. Nagpakita si Huhuan ng bakas ng pananibik sa kanyang mga mata. Nagkatinginan silang dalawa bago muling umabot si Wang Wei sa siwang. Sa pagkakataong ito, 12 ng mga bote na may kulay ang lumipad patungo kay Wang Lin. Nakatitig kay Joey, sinabi ni Wang Wei, magpatuloy sa iyong kwento. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Joey nang sabihin niyang hahanap siya ng paraan para mainom ang mga table tas. Ang huling beses na dinala ko si Ting Er sa Rain Celestial Realm ay noong nakilala ko si Wang Lin. Lalong lumakas ang ganitis sa mga mata ni Joey. Tila lubusan siyang nalulubog sa maganda at di malilimutang mga alaala, at ang mukha niya ay malungkot na ngiti. Habang nagsasalita siya, lahat ng nangyari sa Rain Celestial Realm ay dinala. Habang nakikinig si Wang Lin, naalala rin niya ang nangyari. Sina Wang Wei at Huhuan ay ibinalik sa mga makatutuhanang alaalang ito. Nang marinig nilang may gustong magnakaw kay Xingxuang, may bakas ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa magiliw na ekspresyon ni Huhuan at nanlamig ang mga mata ni Wang Wei, na nagpakawala ng malakas na presyon. Bamulong si Joey, handa kong sunugin ang lahat para sa kanya. Wala akong pinagsisisihan, kahit ngayon, hindi pinagsisihan ni Joey ang kanyang ginawa. Matapos marinig na sinunog ni Joey ang kanyang kaluluwa upang maabot ang ascendant stage at mabawi ang kanyang katinuan upang maprotektahan ang katawan ni Xingxuang ngunit hindi pa rin ito pinagsisihan, may bahid ng habag sa mga tingin ni Huhuan kay Joey. Nakakakilabot na kapalaran. Napabuntong hininga si Wang Wei. Sa kanyang antas ng paglilinang at karanasan, natural niyang masasabi kung ang sinabi ni Joey ay katotohanan o kasinungalingan. Isang natitirang kaluluwa ang nabuo sa loob ni Xingxuang dahil sa kanyang libu-libong taon ng pagkahumaling, at siya ay nagising. Binuhay niya si Joey, na nasa bingit ng kamatayan, at ginawa siyang bagong Rain Celestial Sword Spirit. Matapos marinig ang kwento mula sa bibig ni Joey, tahimik na nagmuni-muni sina Wang Wei at Huhuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Wang Wei at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Joey. Tatandaan ko ang kabaitan ni Brother Joe kay Xingxuang. Kung may nagawa man akong masaktan si Brother Joe, mangyaring huwag kang magalit. Puno ng sakit ang ekspresyon ni Huhuan habang nakatingin kay Joey at sinabing, hindi namin malilimutan ang biyaya ni Brother Joe. Madaling makita ng dalawa kung ito ba ay katotohanan o kasinungalingan. Dagdag pa sa mga pinag-iisipan nila noon, paanong hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ni Joey. Gayun din, ang pagkakakilanlan ni Joey bilang Rain Celestial Sword ay ipinaliwanag ang lahat. Ipagpalagay ko na narito si Little Brother Wang Lin upang dalhin ang katawan ni Xingxuang. Tumingin si Wang Wei kay Wang Lin at hindi niya maiwasang magpakita ng paghanga. Sa pag-iisip, hindi niya gaanong binigyang pansin si Wang Lin, ngunit hindi niya inaasahan na si Wang Lin ay isang matuwid na tao. Sa sandaling ito, tila naayos na ang usapin, ngunit hindi agad naalis ni Wang Lin ang katawan ni Xingxuang. Sa halip, umatras siya ng ilang hakbang, tumingin kina Wang Wei at Huhuan, at sinabing, ano nga ba ang pagkakakilanlan ng mga senior? Lalo pang hinangaan ni Wang Wei si Wang Lin dahil sa kanyang pag-iingat. Ang dami ng pag-iingat na ipinakita ni Wang Lin ay nangangahulugan na talagang nagmamalasakit siya sa kanyang pangako kay Joey. Kalimutan mo na. Matagal ko nang hindi sinasabi kahit kanino ang aking pagkakakilanlan. Dahil nakatulong kayo ni Joey sa amin at gayon din sa Celestial Emperor Qinglin, hindi ko ito mailihim sa inyong dalawa. Napabuntong hininga si Wang Wei habang nakatingin sa gitna ng ika-6 na palapag. Bakas sa mukha niya ang pagkalungkot.
Ako ang numero 1 bantay sa ilalim ng Celestial Emperor Qinglin at kasabay nito. Ako rin ang kanyang pangalawang disipulo. Habang binabanggit ni Wang Wei ang kanyang pagkakakilanlan, isang hindi maipaliwanag na aura ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang aura na ito ay naglalaman ng nakakapangasar na kay-abangan. Sa isang iglap, naramdaman ni Wang Lin ang katanyagan ni Wang Wei sa Celestial Realm. Mahinahong sinabi ni Hu Huan, ako ang ikapitong disipulo ng guro, at lumaki akong kasama si Little Sister Qing Shuang. Nang gumuho ang Celestial Realm dahil sa kalamidad, maswerte kami at nagkataong nasa labas kami, kaya nakaiwas sa kalamidad. Matapos malaman na si Teacher ay hindi namatay ngunit malubhang nasugatan at nagtago, hinanap namin ang hindi mabilang na mga kuweba sa paglipas ng mga taon. Sa wakas, natukoy namin na ang guro ay nasa Celestial Spirit Heaven Realm. Nagulat ang isip ni Wang Lin, at nagsimula siyang magnilay-nilay. Tumingin si Hu Huan kay Wang Lin at ikinaway ang kanyang kamay sa paghihigpit sa kanan. Ang paghihigpit ay agad na nagbago at naging mas malakas kaysa dati. Dapat nakita mo ang pagkakaiba sa mga paghihigpit sa paligid ng silid ng alchemy. Sa iyong restriction cultivation, dapat ay nahulaan mo na. Matapos buksan ni Teacher ang Celestial Cave, lahat ng mga gusali at restrictions dito ay itinayo ko sa utos ng Teacher. Ako lang ang makakadagdag ng perpekto sa mga paghihigpit dito. Hindi malakas ang boses ni Hu Huan, ngunit nang dama po ito sa mga tainga ni Wang Lin, ito ay parang dumadagandong na kulog. Napabuntong hininga si Wang Lin at mapait na ngumiti. So ikaw talaga. Akala ko si Senior Wang Wei. Umiling si Wang Wei at tumawa. Ang aking restriction cultivation ay mas mahina kaysa sa kanya, o kung hindi ay hindi ako mawawala sa taya tungkol sa iyong paghihigpit noon. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang bag na hawak at ilalabas na sana ang Celestial Pagoda. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at bigla siyang tumingin sa malayo. Isang matalim na tawa ang umalingaw sa ika-6 na palapag sa sandaling ito. Kabanata 1053. Malamig na pawis ni Master Void. Sa sandaling narinig ang matalim na tawa, nakita ni Wang Lin ang isang kalbong tao na tila naglalakad sa kawalan at mabilis na pumunta rito. Beilu. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Napakagandang disipulo ni Qinglin para talagang makulong ang demonyong ito sa loob ng isang paghihigpit. Gumawa ng ilang hakbang si Beilu at napansin si Wang Lin. Nagpakita siya ng pagtataka. Nakapunta ka dito. Ang mga mata ni Beilu ay nagpakita ng kakaibang kinang. May kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Wei. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at humakbang pasulong. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at ang kurtina ng ulan ay agad na lumitaw at bumaril patungo kay Beilu. Pumasok si Hu Huan sa restriction sa gilid at kinagat ang dulo ng kanyang kanang daliri. Pagkatapos ay mabilis siyang gumuhit ng kakaibang rune sa hangin. Matapos lumitaw ang rune, nagbigay ito ng mga alon ng makamulto na liwanag. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga paghihigpit sa ika-6 na palapag ng Celestial Emperor Cave ay tila nabuhay at hindi inaasahang lumiwanag sa parehong oras, na parabang lahat sila ay na-trigger ng sabay-sabay. Nagmula sila sa lahat ng direksyon at direktang lumipad sa Ancient Demon Beilu. Ang langit ay napuno ng mga paghihigpit, at tulad ng itinuro ni Hu Huan, lahat ng mga paghihigpit na ito ay natipon. Idiniin ng sinaunang demon na si Beilu ang kanyang mga kamay sa gilid, na nagdulot ng isang malakas na pagdagsa ng demonyong enerhiya na lumitaw, at nabuo ang isang vortex ng demonyong enerhiya. Ang demonyong ito ay ayaw makipag-away sa inyong dalawa. Gusto ninyong iligtas si Qinglin, at hinahabol ko ang sinaunang Diablo na iyon, si Tajia. Kahit na magkaiba ang ating mga layunin, maaari pa rin tayong magtulungan. Natatakot akong kayong dalawa lang ang hindi sapat para buksan ang seal na inilagay ni Tajia. Sa akin, mas malaki ang tsansa na masira ito. Si Beilu ay nasa loob ng puyo ng tubig, at ang demonyong enerhiya ay umikot sa paligid niya. Ang kanyang boses ay binaluktot ng puyo ng tubig, at kapag ito ay damapo sa isang tainga, ito ay magpapanginig sa kanila. Nasugatan na si Wang Lin, kaya agad namutla ang kanyang mukha. Uminom siya ng ilang tabletas at itinapon sa kanyang bibig. Wala siyang panahon para digest ang mga iyon bago niya inikot ang pinagmulang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Paano ang proposal ko? Kung patuloy tayong lalaban, hindi mo iligtas ang Celestial Emperor at hindi ko magagawang patayin si Tajia. Sa bandang huli, papagan lang natin siya. Ang boses ni Beilu ay puno ng malademonyong layunin. Ang dahilan kung bakit sinasabi ito ni Beilu ay dahil talagang kinatatakutan niya sina Wang Wei at Hu Huan noong nagtutulungan sila, at kontrolado ni Hu Huan ang lahat ng mga paghihigpit dito. Nang umalis si Beilu sa Celestial Burial Pool, nakasalubong na niya sila sa ika-4 na palapag. Dumaan sila sa isang napakabangis na labanan, ngunit sa huli, hindi maaaring patayin ng magkabilang panig ang isa. Gayunpaman, dahil kay Hu Huan, si Beilu ay nakulong ng ilang buwan. Pumunta siya rito hindi para magpatuloy sa pakikipaglaban, kundi para magtulungan. Nagliwanag ang mga mata ni Hu Huan at tumingin siya kay Wang Wei.
Habang nakatitig si Wang Wei kay Beilu, unti-unting nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Ikinaway niya ang kanyang kamay, dahilan upang mawala ang tabing ng tubig bago siya mahinahong nagsabi, okay. Medyo nag-relax si Beilu sa kanyang puso at bumagsak sa lupa, ngunit nanatili sa isang tiyak na distansya mula sa mag-asawa. Bumaba ang kanyang tingin kay Wang Lin at tumawa siya. Little Brother Wang, ang iyong cultivation level ay hindi inaasahang bumuti muli. Gayunpaman, kung hindi mo mapapagaling ang pinsalang iyon sa lalong madaling panahon, makakaapekto ito sa iyong paglilinang sa hinaharap. Kalimutan mo na, nakapunta lang dito ang demonyong ito dahil sa iyo. Hindi ko akalain na may papasukin pa ako. Bagaman mayroon akong gamot na tutulong sa iyo, ang iyong mga pinsala ay maaaring sanhi ng isang tao. Sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at papatayin ko siya para mabayaran mo ang iyong grasya. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa kanyang katalinuhan, paanong hindi niya makikita ang provokasyon at tukso sa mga salita ni Beilu. Si Beilu ay halatang labis na nagulat si Wang Lin na nakarating doon at hindi alam kung ano ang kanyang relasyon sa Celestial Cloud Couple. Isang mahinang ngiti ang isiniwalat ni Wang Lin habang nakakuyom ang kanyang mga kamay at sinabing, "Maraming salamat, Lord Ancient Demon. Kung lumitaw ang taong nanakit sa akin, sasabihin ko sa iyo. Pakiusap, huwag mong talikuran ang iyong pangako." Naningkit ang mga mata ni Beilu at tumawa siya. Hindi na niya ito binanggit muli. Natural na hindi maginhawang ilabas ang katawan ni Qing Shuang ngayon. Kumuha si Wang Wei ng isang tableta na nakabalot sa berdeng wax. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata habang iniabot niya ito kay Wang Lin. Ito ay isang green na tableta na ibinigay sa akin ni teacher. Nilinang mo man ang celestial na espiritual na enerhiya o ang pinagmulan ng enerhiya, hanggat ito ay isang enerhiya ng mundong ito, lahat ng mga pinsala ay maaaring gumaling kaagad pagkatapos inumin ang tabletang ito. Wala na akong gaanong pil na ito. Maaari mong piliin na kunin ito ngayon o isave ito para sa ibang pagkakataon. Habang nagsasalita si Wang Wei, malamig siyang tumingin kay Beilu. It wasn't merely na wala siyang masyadong natira, 3 lang ang kabuuan niya. Isa kay Huhuan at 2 sa kanya. Sa sandaling makita ni Beilu ang berdeng wax, napuno ng kasakiman ang kanyang mga mata dahil masyadong pamilyar siya dito. Nang siya at ang Ancient Devil na si Tajia ay palihim na inatake si Qing Lin, kahit na may matinding pinsala si Qing Lin, ang tableta ay mayroon pa ring epekto. Pinahintulutan ito si Qing Lin na maglagay ng maraming pagtutol at sa huli ang dahilan kung bakit nabigo ang sinaunang demonyo. Ang pagbibigay ng tabletang ito ay nangangahulugan ng malapit na relasyon nila ni Wang Lin. Nangangahulugan din ito na mayroon pa silang natitira, bagaman hindi ko alam kung totoo ito. Kung magsisimula ang isang tunay na laban, ito ay magiging mahirap. Inalis ang tingin ni Beilu sa pil. Hawak ang tableta, hindi agad ininom ni Wang Lin ngunit inilagay ito sa kanyang bag. Lumipat sila patungo sa madilim na ulap sa gitna ng ika-6 na palapag sa ilalim ng patnubay ni Huhuan. Lutang pa rin si Zhou Yi sa tabi ni Wang Lin. Si Wang Lin ay napakahina at nangangailangan ng magbabantay sa kanya, kaya natural na hindi umalis si Zhou Yi. Hindi nagtagal, lumitaw ang madilim na ulap sa kanilang harapan. Tiningnan ni Beilu ang itim na fog na may puot sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay nabigo, kung gayon ang Ancient Devil Tahay ay hindi maaaring samantalahin ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, ito ay hindi isang masamang bagay. Paanong naging ganoon kadaling pakitunguhan si Qing Lin? Malamang na hindi nagtagumpay si Tajia, kung hindi, matagal na siyang umalis sa lugar na ito. Matapos makatapak sa palasyo, agad na nakita ni Wang Lin ang isang tapyas ng bato sa lupa. Ang tablet na ito ay humigit kumulang 20 talampakan ng taas, at ang tanging nakalagay dito ay isang handprint. Tumingin si Wang Wei kay Beilu at sinabing, ang huling 3 palapag ay mga pribadong silid ng guro. Hindi ko alam kung may mga pagbabago sa mga lugar na iyon. Upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon, dapat tayong maghintay para sa mas maraming tao na dumating. Wang Lin, gumugol ng ilang oras sa pagpapagaling para magkaroon ka ng kapangyarihang protektahan ang iyong sarili. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin. Hindi pa rin niya nakikita ang Celestial Cloud Couple. Hindi sila sabik na pumasok at talagang gusto nilang maghintay na dumating ang iba. Naroon din ang sinaunang demonyo na si Beilu. Hindi man lang niya ito kinwestiyon, na parabang pareho siya ng ideya. Huwag masyadong mag-isip at tumutok sa pagpapagaling. Nakita ko na nakakaiba ang dalawang iyon, ngunit hindi nila tayo sasaktan. Si Zhou Yi ay nasa tabi ni Wang Lin, at nagpadala siya kay Wang Lin ng mensahe sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan na tanging mga espiritu ng espada ang magagamit. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagliwanag ang kanyang mga mata. Umupo siya pero hindi niya ininom ang green pill. Sa halip, inilabas niya ang iba pang mga tabletas at isa-isang nilamon ito pagkatapos suriin ang mga ito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumutok sa pagpapagaling. Bagamat siya ay nagpapagaling, hindi niya tinatakan ang kanyang divine sense.
Bagamat makakaapekto ito sa bilis ng kanyang paggaling, kailangan niyang manatiling mapagbantay dito. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Sa panahong ito, nakaupo sina Wang Wei at Hu Hua na parang naglilinang. Ganoon din ang sinaunang demon na si Bei Lu. Naglabas si Wang Lin ng isang subo ng mabahong hangin. Bahagyang gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit nandoon pa rin ang mga nakatagong panganib. Sa kabutihang palad, mayroong sapat na mga tabletas upang ganap na mabawi. Uminom si Wang Lin ng higit pang mga tabletas at kinain ang mga ito pagkatapos suriin ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang banal na pakiramdam ay nakalat pa rin at nakalok sa pasukan. Naghihintay sa pagdating ni Master Void. Naniniwala siya na ang tatlong grupo ni Master Void ang unang darating na grupo. Ang oras ay tila tumagal magpakailanman sa bulwagan, at madaling makalimutan ng mga tao ang paglipas ng panahon. Ang mga sugat ni Wang Lin ay unti-unting gumaling dahil sa dami ng mga tabletas. Ngayon ang ika-27 araw mula nang magsimulang maghintay ang lahat sa bulwagan. Bandang tanghali ng parehong iminulat ni Wang Wei at Hu Hua ng kanilang mga mata at tumingin sa pinto. Ang sinaunang demon na si Bei Lu ay isang hakbang na mas mabilis kaysa sa kanila sa pagtingin sa pinto. Ang mga pagbabago ay nagmula sa banal na pakiramdam ni Wang Lin. Nang magmulat ang kanyang mga mata, bumungad sa kanila ang isang misteryosong liwanag habang nakatingin siya sa pinto. Isang tao ang dahan-daang pumasok sa hall. Ang taong ito ay isang babaeng napapalibutan ng mga snowflake. Sumasayaw ang mga snowflake sa paligid niya at napakarilag. Siya na. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin. Ang unang taong dumating ay hindi ang grupo ng tatlo ni Master Void, ngunit ang babaeng nakapink na pinaghihinalaang ang Brilliant Void Saintess. Kalmado ang ekspresyon niya. Ang kanyang magagandang mata ay lumipad sa bulwagan at lalo na tumingin kay Wang Lin. Hindi siya nagsalita bagkus ay humanap siya ng isang sulok at umupo. Wala pang 7 minuto matapos maupo ang batang babae, muling naramdaman ni Wang Lin ang pagbabago-bago sa labas ng bulwagan. Tumingala siya at nakita niya ang tatlong figure na pumapasok sa bulwagan. Master Void, ang magandang babae, at ang lalaking nakaitim. Sa sandaling pumasok silang tatlo sa bulwagan, nakuha nila ang atensyon ng lahat. Agad na napansin ni Master Void si Wang Lin, at isang napakalaking layunin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang sandaling nakita niya si Wang Lin ay noong nakita siya ni Wang Lin. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin at mahinahon niyang sinabi, "Panginoong sinaunang demonyo, siya ang taong nanakit sa akin." Sa sandaling magsalita si Wang Lin, lahat sina Wang Wei at Hu Huan ay nakatitig kay Master Void. Maging ang Ancient Demon Bei Lu ay tumingin kay Master Void na may ngiti na hindi isang ngiti. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Joey habang lumulutang siya pasulong, papalapit kay Master Void. Ang biglaang eksena ay naging sanhi ng pagsipsip ni Master Void ng malamig na hangin, nabalot ng malamig na pawis ang kanyang noo, at ang kanyang puso ay lalong bumilis. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Wang Lin nitong mga maikling buwan para tulungan siya ng mga taong ito. Ang Celestial Cloud Couple at ang kakaibang kalbong lalaki ay nagparamdam sa kanya na kailangan niyang maging maingat kahit na sa kanyang tik. Gayunpaman, ngayon siya ay malubhang nasugatan at kalahati ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay nawawala. Ang kanyang cultivation level ay bumagsak mula sa peak Nirvana Shatterer hanggang mid-stage na Nirvana Shatterer. Wala siyang lakas ng loob na gumalaw o umatras. Siya ay ikinulong ng lahat ng tao sa loob ng bulwagan. Malamang na anumang paggalaw mula sa kanya ay gagawing atakihin siya ng lahat ng tao rito. Ako ang Elder ng Cultivation Alliance, Master Void. Junior brother ng Head Elder Master Zongzuan. Ano ang ibig sabihin nito? Pinilit ni Master Void na huminahon at pinalabas pa ang Cultivations Alliance. Kabanata 1054. Pinipilit si Master Void. Cultivation Alliance. Malamig na tiningnan ni Wang Wei si Master Void at umiling. Napakataas ng katayuan. Ngumiti si Hu Huan at casual na tumingin kay Master Void. Siya at ang kanyang asawa ay hindi kailanman isinasaalang-alang ang alyansa ng paglilinang. Hindi dahil mahina si Master Zongzuan o ang alliance, ngunit mayroon silang sariling pagmamalaki sa kanilang katayuan. Lalo na si Wang Wei, na ang pagmamalaki ay kilala ng lahat sa Celestial Realm noon. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagbabago, ang personalidad ni Wang Wei ay napigilan at hindi gaanong nahayag. Gayunpaman, ang pagmamataas sa kanyang mga buto ay hindi maaaring burahin ng oras. Sina Wang Wei at Hu Huan ay mga disipulo ng pinakamalakas na tao sa Celestial Realm, Celestial Emperor Qing Lin. Sila ay sikat noong ang Celestial Realm ay nasa paligid pa at ang Cultivation Alliance ay wala pa. Isa pa lang silang grupo ng Lower Realm Chi Cultivators noon. Maging ang sinaunang demonyo na si Bei Lu ay ngumisi, at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Bilang isang sinaunang demonyo, natural na hinamak niya itong Cultivation Alliance na isang bagong organisasyon.
Sikat na siya sa labas na kaharian noong ang Sealed Realm ay kabilang pa sa Celestial Realm. Bilang karagdagan, kahit na siya ay nakulong sa Demon Spirit Land sa lahat ng mga taon na ito, marami siyang natutunan tungkol sa Cultivator Alliance sa pamamagitan ng mga cultivator na dumating dito. Sa katunayan, mas marami siyang alam na detalye kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang iyong nakatatandang kapatid, si Master Zhongzuan, ay isa ng sikat na tao bago bumagsak ang Celestial Realm at itinuturing na isa sa pinakamalakas na Chi Cultivator. Nang bumagsak ang Celestial Realm, siya ay kabilang sa mga unang tao, kasama ang 4 Divine Sects Asher Dragon Divine Emperor, na itinaya ang kanilang buhay upang pagnakawan ng Celestial Realm. Sa huli, gumamit siya ng hindi kilalang paraan para makuha ang karamihan sa mga mana ng Reign Celestial Realm, at noon lamang na itatag ang Cultivation Alliance. Ako, si Beilu, ay talagang humahanga sa gayong tao, ngunit ikaw, umiling si Beilu, at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Malungkot ang ekspresyon ni Master Void. Galit na galit ang mga titig sa kanya, ngunit pinigilan niya ang galit na iyon. Tinuro niya si Wang Lin at sinabing, may personal akong paghihiganti sa junior na ito. Dahil kayong mga kapwa cultivator ay humarap, ako'y magtatagal sa bagay na ito. Ipinapangako kung hindi ako makakahanap ng anumang gulo sa junior na ito habang tayo ay nasa kuwebang ito. Ipinapalagay ko kayong mga kapwa cultivator ay narito upang magtulungan upang makapasok sa susunod na palapag. Bakit nakakasira ng mood? Kung maaapektuhan nito ang ating mga pagkakataon sa susunod na palapag, hindi ito katumbas ng halaga. Daan-daang mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Master Void habang nagsasalita siya. Napakatalino ng kanyang mga salita. Una, nagpanggap siyang mahina at hindi nagdulot ng anumang gulo para kay Wang Lin. Pagkatapos ay itinuro na hindi maganda para sa pangkalahatang sitwasyon para sa kanila na magsimulang mag-away ngayon. Ang pilitin ng isang tao sa kanyang antas ng paglilinang at katayuan na sabihin ng isang bagay na tulad nito ay ang pinakanakakahiya na bagay na maaaring maranasan ng isa. Ang lahat ng kanyang galit ay nakatuon kay Wang Lin, at bagaman ang kanyang layunin sa pagpatay ay nakatago, ito ay mas malakas kaysa dati. Ang lalaking nakaitim sa tabi ni Master Void ay lumabas at umupo. Halatang pinapakita niyang hindi siya sasali sa bagay na ito. Tanging ang magandang babae lang ang nakatayo sa tabi ni Master Void na may maputlang ekspresyon. Ang malamig na tingin ni Wang Wei ay umatras kay Master Void. Bagamat hindi magiging mahirap ang pagpatay sa Master Void na ito, magiging mahirap pa rin ito dahil ang taong ito ay isa pa ring Nirvana Shatterer Cultivator. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, bilang nakababatang kapatid ni Master Zhongzuan, dapat pa rin siyang magkaroon ng ilang mga spell at treasure. Sa ngayon, ang pagligtas sa kanyang guro ang prioridad ni Wang Wei. Hindi na kailangang magmadaling patayin ang taong ito para makapaghiganti para kay Wang Lin. Nang makitang ang bagay na ito ay kalmadong lilipas, si Master Void ay napahinga ng maluwag sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumayo si Wang Lin. Biglang nanliit ang mga pupils ni Master Void habang nakatitig siya kay Wang Lin. Sa sandaling tumingin siya kay Wang Lin, agad na naglabas ng malakas na malamig na aura si Joey. Siya ay naging isang sinag ng sword energy at direktang bumaril kay Master Void. Sa sandaling lumabas si Joey, lumabas din si Wang Lin. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang selyo at apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata. Lumabas ang apoy mula sa kanyang kanang braso at mabilis na nabuo ang isang vermilion bird sa kanyang harapan. Ang vermilion bird na ito ay sumigaw habang sinisingil nito si Master Void kasama si Joey. Nililigawan mo si kamatayan. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Master Void habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay. Isang dilaw na puyo ng tubig ang lumitaw sa manipis na hangin at tumangay pasulong. Noong una ay ayaw umatake ni Wang Wei sa ngayon, ngunit nang makitang umatake sina Wang Lin at Joey, wala siyang magagawa. Hindi maaaring mamatay si Joey, at dinala ni Wang Lin si Qing Shuang dito, kaya hindi rin siya maaaring mamatay. Matapos magpakawala ng buntong hininga, tumuro si Wang Wei at lumitaw ang isang kurtina ng tubig. Naglabas ito ng 5 kulay na ilaw at agad na nag-charge pasulong. Napakabilis nito na agad nitong narating ang yellow vortex na ginawa ni Master Void. Kalmadong sinabi ni Wang Wei, "Silk." Sa sandaling magsalita siya, ang 5 kulay na tabing ng tubig ay naging singaw ng tubig at kumalat sa paligid ng dilaw na puyo ng tubig bago ito mabilis na kumunot. May mga popong sound habang ang singaw ng tubig ay sumanib sa yellow vortex. Ang puyo ng tubig ay tila tumigil sa pag-ikot at biglang bumagsak. Ito ay naging hindi mabilang na mga piraso ng dumi na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga pukana ni Master Void ay ganap na nawasak ng pag-atake ni Wang Lin. Ang matapang at tuso ni Wang Lin ay nagulat kay Master Void. Ang ganitong mapagpasyang pagkilos ay isang bagay na alam ni Master Void na hindi niya magagawa sa edad ni Wang Lin. Kahit sa lahat ng juniors na nakilala niya, kakaunti lang ang katulad ni Wang Lin. Ang pagbagsak ng Yellow Vortex ay nagbigay daan sa Vermilion Bird na nabuo ng spell ni Wang Lin na maka-charge.
Habang nagmamadali itong lumabas, naglabas ito ng napakalaking apoy na naglalaman ng matinding init, at bumaril ito patungo kay Master Void. Maliban kung kinuha niyang muli ang bakal na espadang iyon, walang pakialam si Master Void sa pag-atake ni Wang Lin. Ang inaalala niya ay sina Wang Wei, Hu Huan, at Bei Lu. Sa pagharap sa pag-atake ni Wang Lin, sinampal ni Master Void ang kanyang bag at lumitaw ang isang maliit na bag. Sinampal niya ang bag na iyon at lumipad mula rito ang mga lilang abo. Sa sandaling lumitaw ang lilang abo na ito, naging burk ang mga ito at naglabas ng mabahong amoy. Tumama ang amoy kina Wang Lin at Joey. Ngumiti si Bei Lu at mabilis na humakbang. Isang hakbang pa lang ay sumulpot na siya sa burk at walang awang huminga. May sumipol habang sinisipsip ang burk sa bibig ni Bei Lu. Napuno ng kasakiman ang mga mata ni Bei Lu at dinilaan niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay nagpakita siya malapit sa Master Void at inabot ang kanyang kamay. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Master Void, at umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kamay ay gumawa ng selyo at paulit-ulit na pumalakpak, na naging sanhi ng isang dumadagindong na umalingaw sa buong bulwagan. Sa sandaling ito, ang Vermilion Bird na nabuo sa pamamagitan ng spell ni Wang Lin ay sumara at nagdala ng matinding init. Nagpakawala ng dagindong si Master Void, pagkatapos ay lumitaw ang kanyang pinagmulang kaluluwa sa paligid ng kanyang katawan at itinuro ang Vermilion Bird ni Wang Lin. Ginamit niya ang kanyang malakas na paglilinang upang maging sanhi ng pagkadurog ng Vermilion Bird sa pamamagitan ng isang dulo ng kanyang daliri. Hindi tumigil sa paggalaw si Master Void. Tumabi siya habang sinusubukang ipagpag si Bei Lu. Gayunpaman, mas mabilis pa si Bei Lu at patuloy na hinahabol si Master Void. Umalangaw-ngaw ang mga popong sound sa bulwagan, at pagkatapos ng bawat pop, ang mukha ni Master Void ay magiging mas mapatla. Habang humahabol si Bei Lu, lumabas ang demonyong enerhiya mula sa kanyang katawan. Kailangan lang niyang itaas ang kanyang kamay at lalabas ang mga spells ng walang anumang seal. Napakaraming iba't ibang spelling na sapat na upang mabulag ang isang tao mula sa liwanag. Si Master Void ay walang pagkakataon na lumaban at maaari lamang umatras habang walang tibo na lumalaban. Ang nagbigay ng sakit sa ulo ni Master Void ay ang bumagsak na Vermilion Bird ay hindi inaasahang nagbago. Nagbigay ito ng mas malakas na apoy kaysa sa dati at nag-charge sa Master Void. Kahit ilang beses na sirain ni Master Void ang Vermilion Bird habang hinahabol ni Bei Lu, magre-reforma ito mula sa apoy. Para bang ang Vermilion Bird na ito ay talagang may walang kamatayang kaluluwa. Si Joey ay naging isang sinag ng sword light at sumunod na mabuti. Hindi siya lalapit sa Master Void, ngunit sa sandaling makakita siya ng pagkakataon, sisingilan niya ito. Bakas sa mga mata ng magandang babae ang pag-aalinlangan at tutulungan na sana siya nang biglang tumingin sa kanya si Wang Lin na may malamig na tingin. Agad nitong naisip ang mga sinabi ni Wang Lin bago siya umalis sa unang palapag at ang nakakatakot na kapangyarihan ng bakal na espada. Ang paa niya na nakaangat at pilit na pinigilan. Hindi niya namamali na iniwasan ang mga mata ni Wang Lin at ang ideya ng pagtulong kay Master Void ay mabilis na nawala. Lalong namutla ang mukha ni Master Void. Kung ito nga, hindi ito masyadong masama, ngunit ang ikinabahala ni Master Void ay ang hindi inaasahang pagtayo ni Wang Wei. Sumakay siya at nagsagawa ng pincer attack kasama si Bei Lu, ganap na tinatakan sa Master Void. Nang makitang sisilakay na si Wang Wei, nabalisa si Master Void at umungal, kung hindi kayo makikilahok sa bagay na ito, susuko ako sa pagkuha ng kahit ano mula sa Celestial Emperor Cave na ito at tutulungan kayong malagpasan ang mga paghihigpit dito. Nanliit ang mga mata ni Wang Wei, at maging ang mga mata ni Bei Lu ay nanliit at ang kanyang mga paa ay tumigil saglit. Sa sandaling ito, isa pang pagbabago ang dumating mula sa labas ng bulwagan. May ibang dumating. Ang All-Seer ay dahan-dahang pumasok kasama si Ling Tianhao, at ang matandang lalaki sa lang ay nasa likuran niya. Matapos makita kung ano ang nangyayari sa loob ng bulwagan, nagulat si Ling Tianhao. Ang All-Seer ay nagsiwalat ng isang titig na tila nakita na niya ang lahat. Nagpakita siya ng isang ngiti na hindi isang ngiti at tumingin kay Master Void. All-Seer, tulungan mo ako. Mabilis na umatras si Master Void. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Wang Lin ay nakabuo ng selyo at ang Vermilion Bird ay muling namuo. Hindi niya direktang tinarget si Master Void, ngunit bigla itong bumagsak sa dagat ng apoy sa tabi ng Master Void. Sa sandaling ito, ang sword light na nabuo ni Joey ay naglabas ng mabangis na enerhiya na hindi pa niya pinakawalan bago kasama ang isang bakas ng aura ng isang pseudo-Nirvana Void Treasure. Direkta niyang sinisingil si Master Void na nasa loob ng dagat ng apoy. Kabanata 1055. Mountain Crumbles. Biglang tumalikod si Master Void, at gumalaw ang kamay niya para bumuo ng selyo para gumamit ng spell. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang bibig ng All-Seer at agad na tumigil si Master Void. Parang may invisible force na biglang hamarang sa spell niya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Master Void, at sa sandaling ito, si Joey ay tumago sa apoy patungo kay Master Void.
Napakabilis niya kaya napunta siya sa dibdib ni Master Void sa isang iglap. Isang kulog ang umalingaw sa buong bulwagan at siya ay umubo ng dugo. Pagkatapos ay napaatras siya ng ilang hakbang. Kaluskos ang nanggagaling sa sahig habang ang lupang kanyang inapakan ay naging pulbos. Ang enerhiya ng espada ay nawala at bumalik sa Joey. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang katawan ay transparent dahil ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay umalis sa kanyang katawan. Mukha siyang pwedeng mawala anumang oras. Tila na kahit na ang pag-atake na ito ay nakagawa ng pinsala sa Master Void, si Joey ay nasaktan din sa proseso. Si Joey ay umatras sa tabi ni Wang Wei at Hu Huan. Nagpadala siya ng mensahe kay Wang Lin. Wang Lin, hindi sapat ang sword energy ko para patayin siya, pero naging dahilan ko ang pagputok ng mga sugat niya noon at pinalala pa ito. Dahil doon, umupo si Joey at mabilis na pinagaling ang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kumuha siya ng mga table tasks mula sa kung saan at nilamon iyon. Ang mga tabletang ito ay espesyal na ginawa para sa mga espiritong katawan. Hindi sila ginawang parang mga table tasks at sa halip ay parang dumadaloy na espiritual na enerhiya. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Master Void. Malubhang nasugatan na siya at napigilan ang mga sugat niya sa daan para hindi na lumala. Gayunpaman, salamat sa desperadong suntok ni Joey, ang kanyang mga pinsala ay sumabog muli, na naging sanhi ng kanyang cultivation level na bumagsak muli. Bagamat hindi pa siya bumababa sa maagang yugto ng Nirvana Shatterer, kung lumala ang kanyang mga pinsala, hindi siya malalayo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso, at umatras pa siya ng ilang hakbang. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at mabilis na itinuro ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na halos hindi maging matatag. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pag-ubo niya ng mas maraming dugo. Siya ay may mabangis na ekspresyon, ngunit hindi siya tumitingin kay Wang Lin o Joey. Sa halip, siya ay nakalock sa All-Seer. Ang ekspresyon ng All-Seer ay nanatiling neutral habang ang mga tingin ni Master Void ay hindi nakadama sa kanya ng discomfort, at mahinahon niyang sinabi, kasamang Cultivator Master Void, maglalakas loob lang akong tulungan ka kung madala ka sa ganoong estado. Dahil doon, tumingin ang All-Seer kina Wang Wei at Hu Huan at ngumiti. Sana bigyan ng Celestial Cloud Couple ang mukha ng matandang ito. Paano kung kalimutan natin ang lahat ng personal na hinaing ngayon at tumuon sa pagpunta sa susunod na palapag? Naging madilim ang ekspresyon ni Ling Tianhao. Paanong hindi niya nakikita na ang All-Seer ay lihim na gumawa ng hakbang? Tahimik siyang lumipat sa tabi ni Master Void at malamig na tumingin kay Wang Lin at sa kumpanya. Naroon din ang matandang iyon sa lang na walang malasakit na ekspresyon habang nakatingin sa lahat. Gayunpaman, kung saan siya nakatayo ay malinaw na ipinakita na siya ay tatayo sa panig ng All-Seer at Master Void. Kasabay nito, ang batang babae na pinaghihinalaang ay ang Brilliant Void Saintess ay tumayo at pumunta kay Master Void. Ang kanyang magandang titig ay dumaan bago damapo kay Wang Lin, at mahina niyang sinabi, "Kam ang tagapagsasakawang, itigil na natin ang bagay na ito ngayon. Kapag umalis ka rito, hindi nasasali ang Brilliant Void Realm ko sa bagay na ito." Bukod sa lalaking nakaitim, malinaw na pumili ng panig ang lahat. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at ikinulong niya ang kanyang mga kamay kay Wang Wei. Si Junior ay walang ingat. Hahayaan ko si Senior na magdesisyon sa bagay na ito. Bagamat hindi natutuwa si Wang Wei sa pag-atake ni Wang Lin kanina, tumanggo siya nang makitang alam ni Wang Lin kung kailan titigil. Dama po ang kanyang tingin sa All-Seer at kasama at mahinahon niyang sinabi, "Mabuti. Isantabi muna natin ang lahat ng personal na hinaing. Ang huling tatlong palapag ay puno ng mga panganib, kaya pakiusap, mga kapwa cultivator, huwag magpigil. Pagkatapos nating lumipat sa ikapitong palapag, magkita tayo sa gitna." Pagkatapos magsalita ni Wang Wei, ngumiti at tumanggo ang All-Seer at ang kumpanya. Tumayo si Hu Huan at naglakad sa tabi ng stone tablet. Inilagay niya ang malajade niyang kamay sa tablet at marahang pinindot. Ang lilang liwanag ay nagmula sa tableta at ang mga ingay na nagmumula rito na parang nanginginig. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng mga bitik ang lumitaw sa lupa at biglang gumuho, na nagpapakita ng isang mabituing kalangitan. Lahat ay nahulog at nawala. Para naman kay Joey, dinala siya ni Wang Wei patungo sa malabituing langit na transfer array. Ang ikapitong palapag ng Celestial Emperor Cave ay ibang-iba sa unang anim na palapag. Walang mga pavilion, at natatakpan ito ng dagat ng apoy, na parabang ito ay sarili nitong mundo. Sa hindi gaanong kalawakang espasyong ito, may sumasabog na bulkan sa gitna, at napapalibutan ito ng malaking halaga ng itim na fog. Dumagundong ang mga tunog mula sa bulkan at paminsan-minsan ay umuulan ng apoy mula sa langit. Ang lupa ay tila nahati ng mga bitik sa hindi mabilang na piraso na lumutang sa magma. Lumabas ang itim na gas mula sa mga bitik at nagbigay ng matinding init. Nagkalat ang lahat ng ay teleport sila dito.
Nang lumapag si Wang Lin, agad siyang tumingin sa paligid at kumunat ang noo. Mali. Lahat dito ay ganap na naiiba mula sa ikapitong palapag sa mapa. Wala man lang pagkakahawig. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatingin siya sa unahan at nakita si Hu Huan mga 1,000 talampakan ng layo. Tumingin si Hu Huan sa paligid, at may pagkalito din sa kanyang mga mata. Nang tumingin si Wang Lin sa kanya, tumingin din si Hu Huan kay Wang Lin. Matagal na siyang naghinala na si Wang Lin ay nagkaroon ng isang maswerteng engkwentro at naging pamilyar na pamilyar sa kuwebang ito. Ngayong nakita niya ang titig ni Wang Lin, nagpakawala siya ng isang mapait na ngiti at umiling. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin. Tila hindi peke ang ekspresyon ni Hu Huan at naguguluhan din siya sa mga pagbabago nito. Ang lugar ay ganap na patag na may lamang bulkan. Ang pasukan sa ikawalong palapag ay dapat nasa bulkan. Ang boses ni Hu Huan ay kumalat at damapo sa pandinig ng lahat. Nasa di kalayuan si Master Void na may maputlang mukha. Kahit na nagniningas na liwanag, hindi man lang namumula ang mukha niya. Nasa dibdib niya ang kanang kamay niya at pinakanak ang nanggagaling dito ang sakit. May kakaibang sword energy doon na pumihil sa paghilom ng sugat. All-Seer, Wang Lin, at ang Sword Spirit na yon, tatandaan ko ito. Kung hindi ko babayaran kayong lahat ng 10 beses. Hindi 100 beses, hindi ako susuko. Malungkot siyang tumingin sa paligid. Damn it, kahit ang Celestial Emperor Cave ay gumagawa laban sa akin. Hindi inaasahang mayroon itong napakalakas na enerhiyang pinagmulan ng apoy, natatakot ako na mapapakinabangan nito ang munting bastard na yun. Dumagundong si Master Void sa kanyang puso, ngunit bigla niyang napagtanto ang isang bagay at nabalot ng malamig na pawis. Ang pagbaba sa antas ng paglilinang ay nagdulot ng pagbabago sa aking pagkatao. Paano ako madaling magalit? Huminga ng malalim si Master Void habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso at pinilit ang sarili na kumalma. Tumabi si Wang Wei kay Hu Huan at silang dalawa ay naging dalawang sinag ng liwanag, patungo sa bulkan. Sa sandaling ito, ang All-Seer at ang kumpanya ay bumangon din at sumisingil sa bulkan. Ang magandang babae, ang matandang lalaki sa Long, at ang lalaking nakaitim ay lumipad patungo sa bulkan. Malamig na tinitigan ni Master Void si Wang Lin at lumipad din patungo sa bulkan. Casual na sumulong si Wang Lin sa himpapawid. Alam niyang hindi matutumbasan ng kanyang kultibasyon ang mga lumang halimaw na nauna sa kanya, kaya natural na hindi mangganguna sa pagsalakay ngunit dahan daw ang sumulong. Bumagal din ang isa pang tao sa di kalayuan, ang hinihinalang Brilliant Void Saintess. Ang kanyang magagandang mata ay nahulog kay Wang Lin at huminto siya na para bang hinihintay niya si Wang Lin. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang makita niya ang babaeng nakapink na huminto, paimpol siyang umikot sa kanya sa isang arko. Siya ay hindi gustong makipag-ugnayan sa kanya at dahan daw ang nagsara sa bulkan. Nang makita ng babaeng nakapink na gumalaw si Wang Lin sa paligid niya, huminga siya at hindi na siya pinansin bagkus lumipad siya patungo sa bulkan. Nang makita ang babaeng nakapink na umalis, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Bagamat iba ang lugar na ito sa mapa, habang dahan daw ang gumagalaw si Wang Lin, nakita niya ang mga bakas ng Celestial Jade Remnant sa loob ng mga bitik. Malinaw na hindi mabilang na taon na ang nakalipas, ito ang ikapitong layer ng Celestial Emperor Cave. Ito ay isang bagay na hindi maisip na nangyari, na naging sanhi ng lugar na ito upang maging isang nagniningas na kasiraan. Sa pagtingin sa matayog na bulkan, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at kumalat ang kanyang divine sense. Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat niya ang kanyang mga mata at mas naging kumpiyansa sa kanyang haka-haka. Ang bulkang ito ay hindi lumitaw nang wala sa oras, ito ay inilipat dito ng isang tao. Habang papalapit siya rito, mas maraming ebidensya ang nakita niya na sumusuporta sa ideyang ito. Malinaw na nakita ni Wang Lin na ang mga bato sa paligid ng bulkan ay ganap na naiiba sa lupa. Sa palagay ko lahat ay nakakita din ng kakaiba tungkol sa bulkan. Tumayo si Wang Lin sa paanan ng bulkan at hindi nagmamadaling pumasok. Nagningning ang mga mata niya habang lumilingon sa paligid hanggang sa bumagsak ang tingin niya sa magma na umaagos mula sa lamet. Ang mataas na temperatura mula sa magma ay hindi nakakaramdam ng discomfort kay Wang Lin at sa katunayan ay naging komportable siya. Maging ang pinagmulang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naging mas aktibo. Ang pagbabago dito ay nakikinabang sa akin. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang magma sa bitik. Agad niyang naramdaman ang walang katapusang elemento ng apoy sa loob ng magma. Ang kanyang kanang kamay ay nasa loob ng magma, at ang init mula dito ay naging komportable siya. Ang kanyang pinagmulang enerhiya ay lumipat sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang puyo ng tubig. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa katawan ni Wang Lin at ginamit niya ang kanyang kanang kamay bilang tulay. Ang enerhiyang pinagmula ng apoy mula sa magma ay biglang gumalaw at dahan daw ang hinayla sa katawan ni Wang Lin. Natutunan ko na ang unang 3 sa 6 na spell ni Celestial Emperor Bai Fan.
Gayunpaman, ayon kay Senior Brother Ching Shui, ang huling tatlong spell ay naglalaman ng tunay na diwan ng kapangyarihan ni Bai Fan, at ang una sa tatlong iyon ay Mountain Crumbles. Sa Slaughter Domain, nakita kong ginamit ito ni Ching Sui, at ito ay halos kapareho ng pagsabog ng bulkan. Nagmuni-muni si Wang Lin habang hinihigop niya ang enerhiyang pinagmulan ng apoy at tumingin sa mar-ingal na bulkan. Sa kanan ni Wang Lin, ang lalaking nakaitim na may nakatagong itim na dragon ay hindi rin pumasok sa bulkan ngunit umupo at inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa loob ng magma sa siwang. Tulad ni Wang Lin, sinisipsip din niya ang pinagmulang enerhiya sa loob ng apoy. Minsan ay tinitingnan niya si Wang Lin na may takot at puot sa kanyang mga mata. Vermilion Bird. Kung lalamunan ko ang Vermilion Bird, madyay gising ba ang Flame Dragon ko sa pangalawang pagkakataon? Kabanata 1056. Ang enerhiya ng pinagmulan ng elemento ng apoy ay sobrang siksik sa ikapitong palapag ng Celestial Emperor Cave. Sa partikular, ang magma ay naglalaman ng higit pa. Habang si Wang Lin ay sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng pinagmulan ng apoy, pumasok ito sa kanyang katawan at bumabalot sa kanyang pinagmulang kaluluwa, na nagpapalusog sa kanyang pinagmulang kaluluwa na umangkop sa enerhiya ng pinagmulan ng apoy. Isang napaka-komportableng pakiramdam ang lumitaw sa isip ni Wang Lin. Bagamat nakainom na siya ng maraming pildores sa ika-6 na palapag at medyo gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi pa rin ito tuluyang gumaling. Sa sandaling ito, habang sinisipsip niya ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy, muling nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Bagamat ito ay mabagal, nagbigay ito ng pag-asa kay Wang Lin. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nakapasok na sa panloob na bahagi ng bulkan, at si Wang Lin ay nagbuntong hininga. Sa loob ng isang buwan na ginugol niya sa pagpapagaling, tinanong niya si Wang Wei tungkol sa paraan ng paggamot sa lason ng Seventh Heaven. Gayunpaman, pabalik sa Celestial Realm, si Wang Wei at Hu Huan ay bihirang magkaroon ng lason. Bagamat narinig na nila ang lason ng Seventh Heaven at medyo alam nila ito, hindi nila alam ang mga detalye. Sa huli, kailangan pa rin niyang ilagay ang kanyang pag-asa na gamutin ang lason ni Situnan kay Celestial Emperor Qing Lin o Qing Shuang. Alam na hindi siya maaaring manatili sa ikapitong palapag ng masyadong mahaba, huminga ng malalim si Wang Lin at ang pinagmula ng enerhiya sa kanyang katawan ay gumalaw ng mas mabilis. Ang isang mas malakas na puwersa ng pagsipsip ay nagmula sa kanyang kamay habang siya ay sumisipsip ng higit pang enerhiya ng pinagmulan ng apoy bago binawi ang kanyang kamay. Tumalon si Wang Lin at pumasok sa tuktok ng bulkan. Sa sandaling bumangon si Wang Lin, umakyat din ang lalaking nakaitim at nagtungo sa tuktok ng bulkan mula sa ibang direksyon. Napansin na ni Wang Lin na ang lalaking nakaitim ay maaari ding sumipsip ng enerhiyang pinagmulan ng apoy tulad niya. May marka rin ang taong ito sa pagitan ng kanilang mga kilay, na naging dahilan upang maging mapagbantay si Wang Lin. Si Wang Lin ay hindi kumilos ng napakabilis at umakyat na parang banayad na simoy ng hangin. Unti-unti siyang nakarating sa tuktok ng bulkan. May malaking butas sa tuktok ng bulkan, at dahan-daang kumalat ang makapal at itim na fog mula sa loob. Napuno ng mataas na temperatura ang lugar. Maging ang mga batong malapit sa bakana ng bulkan ay matingkad na pula. Nakakabigla ang itsura nito. Lumulutang sa itaas ng mga pulang bato sa bakana ng bulkan, ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral dahil ang mataas na temperatura ay hindi nagdulot sa kanya ng discomfort. Pagtingin sa ibaba, ang loob ng bungangan ng bulkan ay nababalutan ng nagniningas na liwanag at parang multo na itim na usok na paminsan-minsan ay lumalabas. Walang pag-aalinlangan, lumabas si Wang Lin at sumugod sa pasukan ng bulkan na parang bulalakaw. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat sa paligid niya nang siya ay sumingit. Ang itim na usok na nagmumula sa loob ng bulkan ay biglang nawala. Ang mga alon ng init ay sumugod sa kanya. Nang malapit na ang init sa kanya, bumukas ang lahat ng butas ng kanyang katawan at hinigop ang enerhiyang pinagmulan ng apoy sa loob ng init. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Wang Lin at mas mabilis siyang lumubog. Sa likuran niya ay bumaba rin ang lalaking nakaitim ngunit may distansya. Ayaw niyang akitin ang hangarin ng pagpatay ni Wang Lin sa pagiging masyadong malapit. Nalaman ng lalaking nakaitim na si Wang Lin ay hindi isang taong madaling pakitunguhan sa kanyang maikling pakikipag-ugnayan sa kanya. Si Wang Lin ay isang taong mapagpasyahan at walang awa ngunit napakatuso din. Maging ang mga katulad ni Master Void ay paulit-ulit na napipilitang mapunta sa mga kaila-hilakbot na sitwasyon na naging dahilan upang bumaba ng gusto ang kanyang cultivation level. Kung may nagbago ng posisyon kay Wang Lin, mahihirapan silang maglakad sa napakaraming powerhouse. Nagawa pa niyang humiram ng panggigipit mula sa iba upang sugpuin ang kaaway, na naging dahilan upang mapunta si Master Void sa isang mahirap na sitwasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, mas nakaramdam ng pangamba ang lalaking nakaitim, lalo na nang maalala niya ang titig at mayabang na salita ni Wang Lin bago umalis sa unang palapag. Ang aura ni Wang Lin matapos pilitin si Master Void na palayo ay isang bagay na hindi makalimutan ng lalaking nakaitim. Bukod dito, kahit na kaya niyang sumipsip ng enerhiyang pinagmulan ng apoy dito, mas mababa pa rin siya sa Vermilion Bird na may kontrol sa lahat ng apoy sa mundo.
Gusto kong lamunin ang taong ito. Mahirap. Ang hirap. Mahirap. Bumantong hininga sa sarili ang lalaking nakaitim. Natural na hindi kilala ni Wang Lin ang masalimuot na pag-iisip ng lalaking nakaitim. Pabilis ng pabilis ang galaw niya habang patuloy na hinihigop ang init na dumarating sa kanya. Habang lumalalim siya, mas tumitindi ang init. Ang nakapalibot na mga bato ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga bitik at hindi na pula kundi madilim na pula. Nangangahulugan ito na mas malakas ang lason sa apoy dito. Ang mga pader dito ay hindi makinis, at madalas ay may mga batong lumalabas. Ang katawan ni Wang Lin ay kumikislap at damapo sa isa sa mga batong iyon na lumalabas. Ang bato ay madilim na pula, at naglabas ito ng mga pagsabog ng itim na gas. Sa sandaling tumayo si Wang Lin sa bato, nahulog ang graba at lumubog sa bulkan. Sa sandaling lumapag siya, biglang huminga si Wang Lin at ang malalakas na heatwave sa ibaba ay sinipsip lahat sa kanyang bibig. Mukhang nilalamon ni Wang Lin ang dagat ng apoy. Ang init ay naging flame essence ng malanghap ito sa katawan ni Wang Lin. Pagkatapos ay umatras siya ng isang hakbang at ang kanyang mukha ay namula, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang maliwanag. Ang pinagmulan ng enerhiya sa kanyang katawan ay gumalaw na parang baliw at nagpatuloy sa pagtunaw ng enerhiya ng pinagmulan ng apoy. Pagkaraan ng 7 minuto, tumangala si Wang Lin, huminga ng malamig, at bumaba ng mas malalim sa bulkan. Sa sandaling umalis si Wang Lin, ang lalaking nakaitim ay damapo sa batong ito. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Upang lamunin ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy tulad nito, ang taong ito ay isang baliw. Ang enerhiyang pinagmulan ng apoy ay ang pinakamarahas. Alam ng lalaking nakaitim na hindi siya mangangahas na lamunin ng ganito. Ma-absorb lang niya ito na para bang ginagabayan niya ito. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Wang Lin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ilalim ng bulkan. Ang kanyang tingin ay tumagos sa init at usok sa ibaba, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa ibaba. Ang ilalim ng bulkan ay napuno ng madilim na pulang magma. Ito ay isang dagat ng magma. Paminsan-minsan, bumukol ang mga bula, at sa tuwing sasabog ang isang matinding heatwave ang sisingilin pataas patungo sa tuktok ng bulkan. Lumutang din ang itim na usok at itinulak pataas kasama ng heatwave. May isang palasyo na natigil sa pagitan ng mga dingding ng bulkan sa itaas ng dagat ng magma. Ang palasyong ito ay eksaktong kapareho ng pasukan sa susunod na palapag sa huling 6 na palapag. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang gate ay sarado at isang komplikadong salita ang iginuhit dito na may itim na dugo. Ang maluho na salitang ito ay mukhang isang tattoo ngunit hindi rin. Pagtingin pa lang nito ay nagbigay na ito ng nakakabaliw na pakiramdam, na para bang kayang baligtarin ang mundo at baligtarin ang langit. Sa sandaling makita ni Wang Lin ang salita, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang salita dahil ito ang wikang kabilang sa sinaunang angkan ng Diyos. Ito rin ang wika ng sinaunang demonyo at sinaunang angkan ng Diablo. Diablo. Iyon ay ang salitang Diablo. Sa sandaling ito, sa labas ng palasyo, si Wang Wei, Hu Huan, at Bei Lu ay bumuo ng isang grupo at ang All-Seer at kumpanya ay bumuo ng isa pa. Nakalutang sila sa hangin at nakatitig sa tarangkahan ng palasyo. Si Ling Tianhao, ang matandang lalaki sa Long, at ang magandang babae ay patuloy na gumagamit ng mga spelling upang patuloy na atakihin ang gate. Gayunpaman, dahil sa init, ang mga tunog mula sa mga impact ay pira-piraso. Ang mga tunog ay hindi nagawang kumalat sa malayo at hindi nakapag-echo. Ang pagdating ni Wang Lin ay naging sanhi ng pag-angat ni Master Void ng kanyang ulo, at isang bakas ng hangarin sa pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis niya itong pinigilan. Lumipat si Wang Lin sa tabi ni Wang Wei at Hu Huan. Napatingin siya sa gate at nakasimangot. Sa sandaling ito, nagpakawala si Ling Tianhao ng dagandong at ang 4 na pinagmulang espada sa likod niya ay bumagsak sa pintuan. Ang salitang, Diablo, sa pinto ay kumikislap ng husto, ngunit hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng anumang pinsala. Hindi ko mabuksan ang selyo para makapasok sa ika-8 palapag. Isang malamig na buntong hininga si Ling Tianhao at umatras. Umiling din ang magandang babae at ang matandang lalaki sa Long at sumuko. Sumimangot din sina Wang Wei at Hu Huan. Nasubukan na nila ito noon at hindi rin masira. Sa selyong ito dito, hindi sila makakapasok sa palasyo. Tinitigan ni Wang Lin ang salitang devil sa tarangkahan ng palasyo. Alam niya na sa mga matandang halimaw na ito dito, halatang hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Umupo siya sa isang bato sa di kalayuan bago pumikit at nagsimulang magtanim. Bagamat nagsasaka siya ay nakabantay pa rin siya. Hindi kalayuan kay Wang Lin, ang babaeng nakapink ay nakatayo sa isang bato na bahagyang mas mababa kaysa kay Wang Lin. Hindi mabilang na mga snowflake ang nakapalibot sa kanya, lumalaban sa mataas na temperatura. Ang bato sa ibaba ng kanyang mga paa ay nagpakita pa ng mga palatandaan ng pagyayelo. Unti-unting lumipas ang oras. Ang lalaking nakaitim na nasa likod ni Wang Lin ay matagal nang dumating.
Maingat siyang lumutang sa gilid at tumitig sa palasyo habang nagmumuni-muni. Ang salitang, Diablo, sa tarangkahan ng palasyo ay naglalaman ng hindi maisip na puwersang nagbubuklod. Halos lahat, kasama sina Wang Wei, Hu Huan, ang All-Seer, at maging si Bei Lu, ay sunod-sunod na umatake. Sa bandang huli, sabay-sabay na umatake ang magkabilang panig, at ang mga tunog ng pag-atake ay hindi inaasahang bumagsak sa mga heatwave. Ang mga umalingaw na nabuo ay naging sanhi ng malalaking dami ng mga bato na bumagsak mula sa bulkan. Lalong umalingaw ang mga ugong habang patuloy na umaatake ang lahat. Sa huli, nagsanib ang mga tunog at umalingaw pa sa labas ng bulkan. Kung ikaw ay nasa labas ng bulkan, maririnig mo ang mga muffled na dagandong. Sa huling pag-atake mula kay Bei Lu, ang lahat ng mga spell ay natipon sa isang napakalaking bagyo na tumangay patungo sa palasyo. Nagkaroon ng makalangit na dagandong, at ang buong bulkan ay tila nanginginig. Ang magma sa ibaba ay nagngangalit na parang may lindol. Ang salitang, demonyo, sa palasyo ay biglang gumuho. Bumukas ang gate. Gayunpaman, isang nakagugulat na pagbabago ang naganap nang bumukas ang gate. Kabanata 1057. Sa sandaling mawala ang salitang, demonyo, at bumukas ang tarangkahan, ang dagat ng magma sa ibaba ay biglang nagsimulang kumulo ng marahas. Ang mga pagsabog ng mga mabagsik na dagandong ay nagmula sa magma at pagkatapos, sa isang putok, ang magma sa ibaba ay sumisingil sa kalangitan. Parang may hindi mailarawang puwersa na nagtutulak sa magma pataas. Ang bulkan ay sumabog. Ang isang temperatura na ilang beses na mas mataas kaysa dati ay biglang lumitaw nang mag-charge ang magma. Ang matinding temperatura ay naging sanhi pa ng maraming nakapalibot na mga bato na agad na nabali. Bago pa man sila matamba, ginawa silang black gas at tinulak pataas. Sa sandaling ito, kung titingnan mo ang bulkan mula sa labas, makikita mong nanginginig ang bulkan at ilang ulit na lumalakas ang itim na usok. Ang malalaking halaga ng itim na usok ay sumugod sa ere na parang gustong takpan ang buong kalangitan. Habang ang itim na usok ay nag-spray out, tinakpan nito ang buong kalangitan sa halos isang iglap, hindi pinapayagan ng anumang liwanag na tumagos. Tanging ang magma sa pagitan ng mga bitik ng lupa ang kumikinang, malabo na nagbibigay liwanag sa lugar. Sa sandaling bumukas ang pinto sa loob ng bulkan, nagmamadaling lumabas si Bei Lu sa palasyo habang ang magma ay nagmamadaling umakyat. Nabawi ng iba ang pakiramdam at sumunod sa kanya. Gayunpaman, ang bilis ng lahat ay medyo mabagal, at ang napakalaking magma ay sumugod. Kung ito nga, hindi ito sapat para takutin ang malalakas na cultivator na ito. Gayunpaman, nang dumaan ang magma, isang higanting braso ang umabot at hinawakan ang magandang babae. Bulalas ng magandang babae at gustong umiwas, ngunit napakabagal niya sa kamay. Siya ay natakpan ng apoy sa isang iglap at nahila sa magma. Ang biglaang eksenang ito ay bumulaga sa puso ng mga nakapaligid na cultivator. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Habang nagmamadaling lumabas ang magma, isang dagandong ang lumabas mula sa magma at umalingaw sa paligid na parang sonic boom. Naging sanhi ito ng pagbagsak ng mga bato sa paligid. Habang umaalingaw ang dagandong, lumabas ang isang kulay yulang kabaong mula sa nagngangalit na magma. Lalong lumakas ang dagandong mula sa kabaong. Malaki ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Wang Wei at Hu Huan. Halatang alam ng dalawa ang tungkol sa kabaong. Walang pag-aalinlangan, ang dalawa sa kanila ay gumawa ng isang selyo at pinagsama ang mga selyo. Naging transparent ang mga ito at agad na nilagpasan ng lahat habang umaakyat sila sa palasyo. Sa sandaling pumasok sila sa palasyo, ang kabaong ay gumuho at nagkalat sa hindi mabilang na mga piraso na nahulog sa lahat. Kasabay nito, lumabas sa kabaong ang isang matandang nakasuot ng pulang damit. Ang matandang ito na nakasuot ng pulang damit ay walang sigla at puno ng death aura. Sa sandaling lumitaw siya, sinisingil niya ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ng All-Seer at gumagalaw ang kanyang bibig na parang may sinasabi. Pagkatapos ay biglang huminto ang matanda na nakasuot ng pulang damit. Sinamantala ang paghinto ng matanda na nakasuot ng pulang damit, iwinagayway ng All-Seer ang kanyang manggas at sumugod sa palasyo. Sa sandaling ito, bumagsak ang katawan ng matanda na nakasuot ng pulang damit at isang dagandong ang lumabas mula sa loob. Pagkatapos ay lumitaw ang dagat ng apoy at naging apoy na dragon na nagtangkang lumunin ang lahat. Namutla ang ekspresyon ng babaeng nakapink na napapalibutan ng mga snowflake habang nagmamadaling pumunta sa palasyo. Gayunpaman, bago siya makapasok, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at nilalanghap ng apoy na dragon. Nang makitang ang lahat ay umaakyat patungo sa palasyo at hindi nag-aalala sa iba, umalis na si Wang Lin sa bato at bumaril patungo sa palasyo. Gayunpaman, nang papasok na siya sa palasyo, si Master Void, na siyang huling taong pumasok sa palasyo, ay biglang lumingon at malamig na tinitigan si Wang Lin. Bago pa umatake si Master Void, dumating ang Fire Dragon. Ang dragon na apoy ay napakalaki na kaya nitong lumunin ang buong palasyo. Naramdaman ni Wang Lin ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip,
at siya ay nilamon kasama ng palasyo ng apoy na dragon. Nilamon ng apoy na dragon ang lahat at pagkatapos ay sinisingil sa magma. Nagsimulang umikot ang magma nang mas marahas nang lumubog ang dragon dito. Pabilis ng pabilis ang pag-akyat ng magma hanggang sa ito ay sumabog mula sa bulkan at natakpan ang kalangitan. Pagkatapos ang magma ay nahulog bilang mga bola ng apoy sa lupa. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay natapos ang lahat at tumigil ang pagputok ng bulkan, tanging itim na usok na lamang ang naiwan. Bumaba muli ang magma at muling tumahimik ang ilalim ng bulkan. Gayunpaman, ang palasyo ay nawawala ngayon. Sa sandaling ito, sa pinakamalalim na bahagi ng magma, lumitaw ang palasyong nilamon ng apoy na dragon. Pero ngayon ay napapaligiran na ito ng magma kaya kahit nasa loob ka ng palasyo ay ramdam mo ang matinding init. Lumitaw ang figure ni Wang Lin sa magma sa di kalayuan. Ang init na nagmumula sa magma ay hindi lamang hindi nakasugat sa kanya, ito ay nagpabuti ng kanyang mga sugat. Ang magma ay makapal, at pinalibutan nito si Wang Lin ng hindi maipaliwanag na dami ng enerhiyang pinagmulan ng apoy. Ang tato ng Vermilion Bird sa katawan na ito ay kumikinang ng maliwanag at nagpakawala pa ng iyak ng Vermilion Bird. Umupo siya at unti-unting lumubog sa ilalim ng magma. Mga 10,000 talampakan ang layo niya sa palasyo. Nag-form ang magkabilang kamay niya ng seal at pumasok ang dense fire origin energy sa katawan niya. Habang hinihigop niya, namula ang kanyang katawan, at unti-unting lumipas ang oras. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tahimik ang paligid. Hindi lang napigilan ng pinagmulang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, lalo pa itong naging masigla. Habang nagmumuni-muni, hindi agad umalis si Wang Lin ngunit nagpatuloy sa paglinang. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon para sa kanya. Magiging napakahirap para sa kanya na makahanap ng ibang lugar na may napakagandang enerhiya na pinagmulan ng apoy. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at patuloy na sumipsip ng enerhiyang pinagmulan ng apoy. Lumipas ang oras. Habang hinihigop ni Wang Lin, unti-unting nabawasan ang dami ng magma. Sa panahong ito, nagising si Wang Lin ng 3 beses, at ang 3 beses ay dahil sa matinding pagbabago-bago ng magma ang naging sanhi ng pagsabog ng bulkan. Sa tuwing madyay gising siya, maingat niyang pinagmamasdan ang pagputok ng bulkan. Matapos makumplito ang pagsabog, muli niyang ilulubog ang kanyang sarili sa pagsipsip. Sa araw na ito, nagising si Wang Lin sa pang-4 na pagkakataon. Bagamat ang magma ay mayroon pa ring walang katapusang enerhiyang pinagmulan ng apoy, hindi na nang ahas si Wang Lin na magpatuloy sa pagsipsip. Habang sinisipsip niya ang enerhiyang pinagmulan ng apoy, unti-unti siyang naging kaysa ng magma, at malabo niyang naramdaman na may kakaibang espiritu sa loob ng magma. Kung sumisipsip siya ng sobra, madaling maabala ang kakaibang espiritong iyon. Ayon sa pagsusuri ni Wang Lin, ang kakaibang espiritong iyon ay dapat ang apoy na dragon na lumamon sa lahat. Habang nagmumuni-muni, dahan-dahang tumayo si Wang Lin at naglakad patungo sa palasyo sa magma. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang hakbang, biglang huminto si Wang Lin nang makita niya ang isang bula na dahan-dahang lumalapit sa palasyo. Matapos maingat na tingnan ng bula, naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin, at sa parehong oras, nakita ng mga cultivator sa loob nito si Wang Lin. May 2 tao sa loob ng bula. Sila ang babaeng nakapink at ang magandang babae na nilamon ng apoy na dragon. Ang magandang babae ay walang malay at ang kanyang buong katawan ay kumikinang na pula. Para siyang nasa gilid ng kamatayan. Tulad ng para sa batang babae na kulay rosas, ang mga snowflake sa paligid niya ay nawala. May isang snowflake rune na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay na naglabas ng mga pagsabog ng malamig na enerhiya na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay sa loob ng bula. Agad niyang nakita si Wang Lin na papalapit, at napuno ng pagtataka at takot ang kanyang mga mata. Bagamat alam niya ang tungkol sa paggising ng Vermilion Bird ni Wang Lin, hindi niya akalain na hindi masasaktan si Wang Lin sa loob ng magma na ito, at gumagalaw siya na parang nasa lupa. Hindi nakakagulat na ang mga taong iyon ay labis na natakot sa 4 na divine sect. Tila na pagkatapos magising ang Vermilion Bird, hindi inaasahang nagkaroon siya ng nakakatakot na pagtutol sa apoy. Tinitigan ng babaeng nakapink si Wang Lin. Ilang buwan na siyang na-stuck sa magma at hindi siya makagalaw ng masyadong mabilis. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang magandang nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit siya ay walang malay sa buong oras na ito at ang kanyang katawan ay napuno ng kakaibang apoy. Hindi nagawang gisingin ng dalaga ang magandang babae. Bagamat nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa magma gamit ang kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid, mahirap ang sumulong. Inabot ng ilang buwan bago niya mahanap ang palasyo, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Wang Lin. Nang makita niya si Wang Lin, naramdaman ng babaeng nakapink na tumibok ang kanyang puso at nabalisa. Mabilis niyang nakontrol ang bula at dumiretso sa palasyo. Dahil sa biglaang pagbilis, naging unstable ang bubble at parang anumang oras ay maaaring gumuho. Gayunpaman, hindi na iyon pinansin ng babaeng nakapink, at mabilis niyang nilapitan ang palasyo.
Walang pakialam ang ekspresyon ni Wang Lin habang humakbang siya patungo sa bula kung saan kinaroroonan ang babaeng nakapink at ang magandang babae. Habang mabilis siyang napapikit, ang babaeng nakapink ay mas nabalisa. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Wang Lin, ngunit alam niyang may alitan noon si Wang Lin at ang grupo ng magandang babae. Akala niya pupunta siya dito para patayin ang magandang babae. Nang makita ng babaeng nakapink na si Wang Lin ay ilang daang talampakan lamang ang layo, mabilis siyang sumigaw, "Wang Lin, may alitan ka kay Master Void." Tayong dalawa walang alitan sa isa't isa. Kabanata 1058. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin habang agad niyang sinarado ang daan-daang talampakan na puwang at dumating sa tabi ng bula. Malamig niyang tiningnan ang dalagang nakapink at ang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang babaeng nakapink na mga mata ay nag-iingat at ang snowflake rune ay kumikinang ng maliwanag. Siya ay labis na kinabahan sa sandaling ito dahil wala siyang paraan para pigilan si Wang Lin sa anumang bagay. Ang tanging bagay na maaasahan niya ay ang marka ng snowflake sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ang negil iligtas buhay na kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Tumingin si Wang Lin sa babae at nagpadala ng isang banal na mensahe. "Ikaw ba ang Brilliant Void Saintess?" Ang kanyang divine sense ay tila sumanib sa magma, at isang ripple ang umalangaw, na naging sanhi ng bula sa paligid ng batang babae na kulay rosas na manginig ng marahas na parang anumang oras ay maaaring masira. Namutla agad ang babaeng nakapink na mukha. Kinagat niya ang ibabang labi habang umiiling at sinabing, "Hindi ako ang Brilliant Void Saintess, ang senior kong kapatid na babae." Itinuro ni Wang Lin ang magandang babae at nagtanong, "Ano ang relasyon mo sa kanya?" "Siya ang aking nakatatanda sa Brilliant Void Realm." Ang babaeng nakapink ay hindi nang ahas na hindi sumagot. Kung sinira ni Wang Lin ang bula na ito, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay agad na mahuhulog sa magma. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay malubhang naapektuhan ng lason sa apoy, at ang pagbagsak sa magma ay magpapulala lamang o magdudulot ng pagkawasak ng kanyang kaluluwa. "Bagaman sinaktan ka ni Master Void, hindi ka namin sinaktan. Ikaw." Bago pa matapos magsalita ang babaeng nakapink, lumiit ang kanyang mga estudyante at mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Nagsimulang kumikislap ang snowflake sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakita niya na nalampasan na ni Wang Lin ang bula habang nagsasalita siya at nakatayo sa tapat niya. "Itapon mo ang iyong kayamanan." Pumasok si Wang Lin sa bula at tumingkayad sa tabi ng magandang nasa katanghaliang gulang na babae na nakoma. Isang kakaibang liwanag ang nakita sa kanyang mga mata. Para naman sa girl in pink, hindi siya tinuturing ni Wang Lin na banta. Kahit na mayroon siyang snowflake treasure, hindi pa rin siya banta sa mga mata ni Wang Lin. "Anong ginagawa mo?" Mabilis na tumibok ang babaeng nasa pusong pink. Nang makita niyang dama po ang daliri ni Wang Lin sa pagitan ng mga kilay ng magandang nasa katanghaliang gulang na babae, sisigawan niya itong huminto. Gayunpaman, nang siya ay aatake na, si Wang Lin ay hindi lumingon ngunit basta-basta itinuro ang kanyang daliri. Maingay. Biglang ginamit ang stop spell at biglang tumigil ang babaeng nakapink. Kahit na ang kanyang katawan ay tumigil, ang mga snowflake sa paligid niya ay nahati sa hindi mabilang na higit pa at pinalibutan ang kanyang katawan, na bumubuo ng isang mahigpit na depensa. Hindi na pinansin ni Wang Lin ang batang babae na kulay pink ngunit inilagay ang kanyang kanang hintuturo sa pagitan ng mga kilay ng nasa katanghaliang gulang na babae. Ang pagkuha ng pagkakataon habang ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay mahina at walang malay, ang kanyang banal na sentido ay tumagos sa kanyang isipan. Ang mga alaala ng magandang nasa katanghaliang gulang na babae ay lumitaw sa isip ni Wang Lin. Bagamat ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Wang Lin, ang kanyang banal na pakiramdam ay tumagos sa kanyang mga alaala. Kung siya ay nabuhay o namatay ay hindi mahalaga. Gusto lang ni Wang Lin ang kanyang mga alaala. Ang lahat ng alaala na nauugnay sa Brilliant Void Realm ay mahalagang impormasyon para kay Wang Lin. Ang tunay na dahilan kung bakit kailangan niya ang impormasyong ito ay dahil sa figure na nagdulot sa kanya ng labis na sakit na nakita niya nang kumalat ang kanyang isip sa Brilliant Void Realm nang maabot niya ang tuktok ng yugto ng Nirvana Scryer. Habang ang kanyang banal na kahulugan ay kumalat sa bawat isa sa kanyang mga alaala, unti-unting naunawaan ni Wang Lin ang Brilliant Void Realm, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang impormasyong nais niyang malaman. Habang hinahanap niya ang kanyang mga alaala, nanginginig ang katawan ng magandang nasa katanghaliang gulang at bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Pulang-pula ang kanyang maganda at mature na mukha at maaaring maging sanhi ng pagtibok ng puso ng sinuman. Habang hinahanap ni Wang Lin ang kanyang kaluluwa, halatang nagawa nito kaya hindi niya napigilan ang lason ng apoy, at nagpakita ito ng mga senyales ng pagsabog. Ang babaeng nakapink ay naging balisa at tumingin kay Wang Lin na may puot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya sapat na malakas upang maglagay ng anumang pagtutol laban sa spell ng stop ni Wang Lin. Habang tinatahak ni Wang Lin ang mga alaala ng nasa katanghaliang gulang na babae, bigla siyang nagulat nang makita niya ang kanyang hinahanap. May isang mayabang na figure sa kanyang alaala.
Ang figurang ito ay ang taong nakita ni Wang Lin nang ang kanyang isip ay tumagos sa Brilliant Void Realm. Brilliant Void Saintess Mu Bingmei. Si Wang Lin ay may komplikadong ekspresyon habang itinataas ang kanyang kanang hintuturo. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay iginagalang ng husto ang Brilliant Void Saintess ngunit hindi gaanong alam. Alam lang niya na ang Saintess ay nagil-inang ng isang kakaibang paraan ng paglilinang. Kapag nakumpleto na ito, ang Saintess ang magiging pinakamalakas na tao sa Brilliant Void Realm. Sa kasamaang palad, tila napakahirap kumpletuhin ang pamamaraang ito. Bukod sa unang henerasyong Saintess, walang ibang nagtagumpay dito. Gayunpaman, tila ang ikapitong henerasyong Saintess na ito, si Mu Bingmei, ay nakamit ang ilang tagumpay. Liu Mei. Mu Bingmei. Naramdaman ni Wang Lin ang sakit na nagmumula sa kanyang isipan. Nararamdaman pa niya si Wang Ping na nasa loob ng langit na lumalaban sa butil, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising dahil sa pabago-bago ng kanyang isip. Sa pag-iisip tungkol kay Wang Ping, naramdaman ni Wang Lin na parang tinaga ng kutsilyo ang kanyang puso. Palaging may hiling si Wang Ping, ngunit minsan lang niya itong binanggit sa kanyang buhay. Matapos hindi makatanggap ng sagot, hindi na niya ito binanggit muli sa kanyang buhay. Gusto niyang makita ang kanyang ina minsan. Tumayo si Wang Lin habang tahimik na nagmumuni-muni at tumingin sa babaeng nakapink. Mula sa mga alaala ng nasa katanghaliang gulang na babae, alam ni Wang Lin na ang babaeng ito ay nakababatang kapatid na babae ni Liu Mi at nanilinang niya ang parehong paraan. Hindi simple ang relasyon niya sa middle-aged na babae. Napanood ng nasa katanghaliang gulang na babae ang batang babae na nakapink na lumaki bago siya naging nakababatang kapatid na babae ni Liu Mi. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin at mahinahong sinabi, kung hindi ko siya ililigtas, tiyak na mamamatay siya sa loob ng 15 minuto. Kulay rosas ang katawan ng magandang babae. Ang pula na ito ay isang demonyong uri ng pula. Maraming pawis ang lumalabas sa kanyang katawan, ngunit sa isang kisap mata, ito ay naging puting gas. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal para maging isang mommy ang nasa katanghaliang gulang na babae, at masisira ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Kahit na hindi hanapin ni Wang Lin ang kanyang mga alaala, hindi siya magtatagal. Marahil ay medyo mas mahaba, ngunit ang resulta ay magiging pareho. Pwede tayong makipagdeal. Ililigtas kita, dadalhin kayong dalawa sa palasyo, at sa ikawalong palapag. Bilang kapalit, hahayaan mo akong hanapin ang iyong mga alaala. Mahinahong nagsalita si Wang Lin at binigyan ng babae ng pagpipilian. Kung pumayag siya, ayos lang, ngunit kung hindi, aatake si Wang Lin. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ng babaeng nakapink. Nakikita niya ang determinasyon sa mga salita ni Wang Lin. Matalino siya, kaya natural niyang alam na gustong hanapin ni Wang Lin ang kanyang mga alaala para maghanap ng kung ano. Matapos siyang obserbahan, alam niyang tiyak na naghahanap ito ng isang bagay na may kaugnayan sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kahit na hindi siya pumayag, ito ay walang kabuluhan. Tumanggaw siya at sumuko sa pagtutol. Hindi na nagsalita si Wang Lin bagkus iwinagayway ang kanyang manggas. Kinuha niya ang dalawang babae at diretsyong humakbang palabas ng bula. Saka siya nag-charge ng diretsyo. Hindi nagtagal, nilapitan niya ang palasyo at pumasok. Pagkatapos niyang makapasok, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro, na naging sanhi ng pag-akyat ng lahat ng magma palabas ng palasyo. Nang walang lava na naiwan sa loob ng palasyo, biglang nagsara ang tarangkahan. Bagamat wala ng magma sa loob, naglalabas pa rin ng matinding init ang lugar na ito. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at damapo sa gilid ang dalawang babae. Umabot ang kanang kamay niya at lumipad papunta sa kanya ang katawan ng magandang babae. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumama sa maraming butik sa magandang babae, walang pakialam na babae siya. Sa tuwing nataman niya ang isang parte ng katawan niya, medyo namumula ang mukha nito. Makalipas ang 7 minuto, halos pulang-pula na ang kanyang katawan. Inilagay ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa kanyang noo at isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanyang kamay. Lahat ng lason ng apoy sa kanyang katawan ay damaloy sa kamay ni Wang Lin. Unti-unting bumalik sa normal ang katawan ng magandang babae. Gayunpaman, siya ay lubhang mahina at nahulog sa gilid. Ngayon ay sa iyo na. Tiningnan ni Wang Lin ang batang babae na nakapink. Kinagat ng babaeng nakapink ang kanyang ibabang labi at, pagkatapos mag-isip-isip, umupo siya. Itinuro niya ang pagitan ng kanyang mga kilay gamit ang kanyang kanang kamay at ang mga snowflake sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Pumikit siya at nanatiling hindi gumagalaw. Walang ibang iniisip si Wang Lin. Ito ay kapalit lamang sa kanya. Ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang banal na sentido ay kumalat at hinanap ang kanyang mga alaala. Nanginginig ang babaeng nakapink na katawan, ngunit nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Bagamat nakakapinsala ang paghahanap ng mga alaala, si Wang Lin ay hindi masyadong malupit. Hanggat hindi siya lumalaban, hindi siya makakalusot sa pamamagitan ng puwersa.
Kaya sa huli ay depende ang lahat sa kung tuluyan na siyang sumuko sa paglaban o hindi. Habang naghahanap si Wang Lin, unti-unti niyang naiintindihan ang tungkol kay Mu Bingmei. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas komplikado. Heavenly Soul daw, ang magpanggap na ang daw ng langit ay may kaluluwa at upang linangin ang daw na ito na may hindi mabilang na mga avatar. Pagkatapos ng maraming karanasan, ang isa ay maglilinang ng maraming iba't ibang paraan ng paglilinang at mananatili ang kanilang orihinal na puso habang nakakakuha ng hindi mabilang na mga domain. Sa huli, lahat ng avatar ay nagkakaisa para kumpletuhin ang Heavenly Soul daw. Ang Heavenly Soul daw na ito ay ang peak cultivation method ng Brilliant Void Realm, at tanging ang unang henerasyong Saintes lang ang nagtagumpay sa paglilinang nito. Nabigo ang lahat ng susunod na henerasyon dahil nawala sa paningin nila ang kanilang orihinal na puso at namatay. Ang Mu Bingmei na ito ay ang ikapitong henerasyong Saintes. Siya ay hindi inaasahang nakahanap ng isang shortcut sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malupit na domain. Matapos mabuo ang isang avatar mula sa paglilinang sa Heavenly Soul daw, hindi niya pinahintulutan na mapanatili nito ang kanyang mga alaala. Sa halip, ipapadala niya ang avatar upang mabuhay ng mag-isa. Pinahintulutan nito ang avatar na lumikha ng isang bagong kamalayan na hindi alam ang pagkakaroon ng orihinal na katawan. Pagkatapos lamang maabot ng antas ng cultivation ng avatar ang isang tiyak na punto, maa-activate ang memory inheritance, at ang avatar ay magsasama pabalik sa orihinal na katawan. Ang daw ng langit ay walang awa, kaya ang kanyang avatar ay kailangang maging walang awa din. Isa pa, wala siyang hindi mabilang na mga avatar tulad ng mga nakaraang henerasyong Saint Esses, mayroon lang siyang siyam. Nagkalkula siya ng napakalayo sa hinaharap ng piliin niya ang mga planetang paglagyan ng mga ito. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang unang 8 avatar ay nagising na lahat habang pinanatili ang kanilang mga birhen na katawan. Gayunpaman, ang ika-9 na avatar sa planetang Suzaku ay naaksidente. Kung ano ang aksidente, hindi alam ng babaeng nakapink. Nalaman lang niya na ang ika-9 na avatar ay pinangalan ng Liu Mi at ito ang naging dahilan ng pakikibaka ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kabanata 1059. Ang mukha ng batang babae na nakapink ay naging patay na mapotla at ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang katawan ay naging napakahina, ngunit ang pinsala mula sa paghahanap ng alaala ay hindi ganoon kabigat, kaya't kailangan lang niyang magpahinga ng kaunti upang makabawi. Humugot ng buntong hininga si Wang Lin. Nakuha na niya ang sagot na nais niyang malaman tungkol sa Brilliant Void Saintes. Bagamat hindi ito kumpleto, sa katalinuhan ni Wang Lin, nakita niya ang mga problema. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, inikot ni Wang Lin ang kanyang mata sa buong palasyo at natagpuan kung saan ito ay activate. Pag binuksan ang array na ito, makakapunta na kayo sa ika-8 palapag. Mag-isa na kayo. Ay activate ni Wang Lin ang transfer array at naglaho. Bagamat hindi niya pinatay ang magandang babaeng nasa kalagitnaang edad, habang tinutuklas ang kanyang mga alaala, sinira ni Wang Lin ang lahat ng mga lihim na nakita niya. Nag-iwan din siya ng mga restriction sa kanyang isipan. Kung patuloy siyang manggugulo, maaari niyang sirain ang kanyang isipan. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa ika-8 palapag ng Celestial Emperor Cave, narinig niya ang mga ugong mula sa malayo at naramdaman ang malakas na alon ng orihinal na enerhiya. Ang ika-8 palapag ay ganap na madilim at napapalibutan ng itim na ulap na pumipigil sa pagpapalawak ng divine sense ni Wang Lin. Gayunpaman, pabilis ng pabilis ang ingay at mahina niyang narinig ang mga galit na ugong. Ang boses na iyon ay tila kay Ling Tianhao. Nagseryoso ang mga mata ni Wang Lin. Matapos makinig ng matagal, umatras si Wang Lin, ngunit habang umatras siya, ang itim na ulap sa harapan niya ay kumilos at si Ling Tianhao ay sumugod palabas. Sa puntong iyon, si Ling Tianhao ay nasa isang napakasamang kalagayan at ang mukha niya ay puno ng takot. Mayroong isang itim na handprint sa kanyang dibdib. Ang handprint ay pumutok sa kanyang mga damit at naka-imprinte sa kanyang dibdib. Habang tumatakbo, ang itim na ulap ay lumapit sa handprint na iyon. Isang anino ang humahabol sa kanya sa pamamagitan ng itim na ulap, at ang anyo nito ay isang higanteng demonyo na gumagamit ng itim na ulap. Hinahabol nito ang tumatakbong si Ling Tianhao at malapit nang lumunin siya. Ang takot sa mga mata ni Ling Tianhao ay mas naging malakas, ngunit ipinagsama niya ang kanyang mga ngipin at lumingon. Binuka niya ang bibig at nagbuga ng orihinal na enerhiya bago iniunat ang kanyang kamay sa kalawakan. Isang puwang sa espasyo ang lumitaw at ang pulang kilin ni Ling Tianhao ay sumugod sa Roaring Demon. Ang katawan ng kilin ay puno rin ng mga sugat, at maraming dugo ang tumutulo mula sa mga ito. Ang mga mata ni Ling Tianhao ay nagpapakita ng sakit sa puso, ngunit hindi oras ngayon upang pag-isipan ito, at sumigaw siya, "Blood sacrifice." Habang nagsasalita, tinamaan niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang natitirang 2 origin sword sa likod niya ay lumipad palabas. Hindi sila lumipad patungo sa demonyo, kundi patungo sa kilin. Ang kilin ay nagbigay ng malungkot na sigaw, ngunit hindi ito tumutol.
Hinayaan nito ang dalawang origin swords na tumagos sa katawan nito. Malalaking patak ng dugo ang sumabog at agad na tinakpan ng 1,000 talampakang paligid. Beast Soul, lumabas. Habang sumisigaw si Ling Tianhao, bigla na lamang sumabog ang katawan ng kilin. Habang ang dugo ay bumagsak, lumabas ang kaluluwa ng kilin mula sa kanyang gumuhong katawan. Sa sandaling lumabas ang kaluluwa ng kilin, nagbigay ito ng isang ugong. Ang ugong na ito ay hindi maririnig ng pisikal na katawan, kundi ng orihinal na kaluluwa. Nang pumasok ang ugong na iyon sa mga tainga ni Wang Lin, para itong dumadagandong na kulog. Habang umuugong ang kaluluwa ng kilin, sumugod ito sa demonyo at nagsimulang kagatin ang demonyo upang pigilan ito sa paghabol. Tinitigan ni Ling Tianhao ang lahat ng dugo ng kilin gamit ang mga mata niyang puno ng dugo. Ang puso niya ay dumudugo rin. Ang kilin na ito ay sinundan siya sa loob ng maraming taon at naging isang bagay na mahirap para sa kanya na ihiwalay. Ngunit sa puntong ito, kinailangan niyang personal na patayin ito upang gamitin ang dugo nito bilang sakripisyo upang mapabilis ang paglago ng kaluluwa nito. Habang sumisigaw, ang kamay ni Ling Tianhao ay bumuo ng isang seal at itinutok sa harap. Lahat ng dugo ay lumipad sa hangin at nagtipon sa lugar kung saan nakikipaglaban ang kilin at ang demonyo. May mga bakas ng ginto sa loob ng dugo na nagdulot ng pagkawala ng kalahati ng itim na ulap habang nagtipon ito patungo sa demonyo. Wang Lin, tulungan mo ako. Delikado dito. Hindi ito lugar na kayang pagtagiliran ng isang tao. Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Ang dahilan kung bakit pinili ni Ling Tianhao na tumakas patungong lugar na ito ay dahil nadaman niyang may pumasok na tao. Sa mga hindi pa pumasok, ang pinakakarapat-dapat na pumasok una ay si Wang Lin. Pagkapasok pa lang ni Wang Lin sa ika-8 palapag, agad niyang nakita si Ling Tianhao sa ganitong kalagayan, at pinatay pa niya ang sarili niyang kilin. May masama siyang kutob tungkol sa nangyari sa mga taong pumasok sa ika-8 palapag. Sa puntong ito, kailangan niyang magtanong sa isang tao tungkol sa nangyari. Nagpakita si Wang Lin ng matatag na tingin at lumabas mula sa madilim na ulap. Hindi na nag-aksaya ng oras sa pagsasalita kay Ling Tianhao, tumaas siya at magbabalak gumamit ng spell. Walang silbi ang spells laban dito. Kakalagkanan lang nito. Agad na sumigaw si Ling Tianhao, at sabay nito, tinamaan niya ang kanyang bag ng pag-iingat. Isang maliit na pulang espada ang lumabas sa kanyang kamay at itinapon niya ito direkta sa harapan. Nang sumunod, sumakit ang puso ni Ling Tianhao at sumigaw, sumabog. Matapos niya magsalita, bigla na lang pumutok ang maliit na espada sa isang mapanirang lakas at pumasok sa demonyo. Agad na umiyak ang demonyo ng matalim. Para kay Wang Lin, malinaw na ang demonyo na ito ay isang sinaunang demonyo. Ngunit may kakaibang katangian ng demonyo, at bagamat kahawig ito ng isang scattered demon, medyo naiiba. Hindi malamang kung bakit may mga bituin sa kaliwang mata ng sinaunang demonyo. 8 bituin sa kabuuan, 7 ang malabo, at isa lamang ang kumikinang na may napakalakas na demonyo na enerhiya. Sa puntong iyon, ang sinaunang demonyo ay puno ng sakit, at umiikot ang mga bituin sa kaliwang mata nito. Ang isang kumikinang na bituin ay nagiging mas maliwanag habang ang malakas na enerhiya ng demonyo ay nagmumula rito, na nagdudulot ng hindi pangkaraniwang pakiramdam. Habang umaatungal, ang katawan ng sinaunang demonyo ay kumikislap at hindi inaasahan, nakaligtas siya mula sa kilin. Sumugod siya direkta kay Ling Tianhao. Nangangisi ang mga mata ni Wang Lin, at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at ipin punch. Ang anino ng sinaunang Diyos ay lumitaw, ngunit dahil sa itim na ulap, hindi ito malinaw. Ngunit sa sandaling ibinato niya ang kamao, nagulat ang sinaunang demonyo at bigla itong lumingon. Tinutok ng sinaunang demonyo ang mata kay Wang Lin at iniwan ang paghahabol kay Ling Tianhao, at naging anino ito na sumugod kay Wang Lin. Kitang-kita na kinilala ng demonyo ang aura ni Wang Lin bilang sinaunang Diyos. Ang isipan ni Wang Lin ay gumalaw at isang black and white yin at yang simbolo ang lumitaw sa likuran niya. Ang kanyang kanang kamay ay inabot, at habang naghalo ang itim at puti na gas, ang yaman ni Wang Lin na pinagsama sa kanyang domain ay lumitaw. Ang Karma Whip. Habang hawak ang Karma Whip, nanginginig ang kamay ni Wang Lin at lumabas ang mga tunog ng popang, pagkatapos ay bumukas ang balat sa latigo, na nagpapakita ng mga hibla ng gininto ang liwanag. Sa sandaling pumasok ang Diablo, ang Karma Whip ay sumara at damapo sa Diablo. Ang sinaunang Diablo ay biglang huminto, at isang malaking halaga ng demonyong enerhiya ang nag-spray mula sa kung saan dumaan ang latigo. Isang masakit na sigaw ang kanyang pinakawalan at namumula ang kanyang mga mata. Mag-charge na naman siya. Gayunpaman, ang Karma Whip sa kamay ni Wang Lin ay gumalaw muli, at sa isang iglap, damapo ito sa sinaunang Diablo, na naging sanhi ng kanyang panginginig. Hindi huminto si Wang Lin at nagpatuloy sa mga suntok sa sinaunang Diablo. Ang sinaunang demonyo ay tila natakot sa latigo at patuloy na umatras. Gayunpaman, pagkatapos lamang nitong umatras ng daan-daang talampakan, ang sinaunang Diablo ay mabilis na lumiit hanggang sa hindi inaasahang ito ay naging isang malaking handprint at sumipol patungo kay Wang Lin.
Wang Lin, mag-ingat ka. Ang malademonyong handprint na iyon ay maaaring tumagos sa lahat ng uri ng proteksyon. Nagulat si Ling Tianhao sa handprint. Ang sugat sa kanyang dibdib ay sanhi ng handprint na iyon. Nang makita ni Wang Lin ang malademonyong tatak ng kamay, ang kanyang mga mata ay nagningning ng maliwanag. Ang higanting handprint na ito ay nagbigay sa kanya ng napakapamilyar na pakiramdam. Sa pagsara nito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang pakiramdam ng nakakagulat na handprint na iyon na nakita niya sa Rain Celestial Realm ay lumitaw sa kanyang isipan. Alam ko rin ang handprint na ito. Noon, hindi sapat ang antas ng cultivation ni Wang Lin, ngunit ngayon ay nasa tuktok na siya ng yugto ng Nirvana Scryer at may katawan ng isang sinaunang Diyos. Ang pag-iisip ng handprint na iyon mula sa Rain Celestial Realm ay agad na pumuno sa kanyang isip at napalitan ng lahat. Ito ay tila naging isang walang hanggang pag-iral, at ito ay naging isang kalooban na pumasok sa kanyang kanang kamay at bumaril pasulong. Ang palad na ito ang naging dahilan ng pagbabago ng kulay ng mundo, at umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong. Lahat ng itim na ambon ay itinulak pabalik na parang baliw na parang may malakas na hangin na itinulak ito. Ang testamento na nakapaloob sa handprint na ito ay naglalaman ng isang kahangahangang aura na nagsasabing, lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari ko. Ang palad na ito ay agad na naging isang higanting tatak ng kamay na tumatakip sa langit at lupa. Naglalaman ito ng hindi maipaliwanag na presyon habang sumusulong ito. Sa isang iglap, nabangga ito sa anino ng sinaunang demonyo. Nagkaroon ng makalangit na dagandong na naging sanhi ng panginginig ng buong mundo. Ang malademonyong tatak ng kamay ay bumagsak ng malakas at bumalik sa sinaunang Diablo. Puno ng takot ang kanyang mga mata nang maglabas siya ng screen at tatakas na sana. Gayunpaman, ang palad ni Wang Lin ay hindi naglaho ngunit tumangay pasulong sa isang nakakabaliw na paraan. Ang lahat ng itim na ambon sa ikawalong palapag ay nagsimulang itulak pabalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang handprint na ito ay nagbukas ng isang malaking landas sa pamamagitan ng itim na ambon. Hindi nakatakas ang sinaunang Diablo, at nahuli ang tatak ng kamay. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan nito, at nang magkawatak-watek ang katawan nito, kumislap ang kaliwang mata nito. Nakatakas ang kaliwang mata niya at diretsyong lumipad. Hindi huminto ang handprint at nagpatuloy sa pagsulong. Ang lahat ng mga pavilion sa daan ay gumuho. Habang umuusad ang handprint, sa wakas ay bumangga ito sa gilid ng palasyo sa gitna. Nagkaroon ng malakas na kalabog at higit sa kalahati ng palasyo ang nawasak, na tumambad sa 79 na kandelero sa loob. Sa sandaling nabangga ang tatak ng kamay, ang isa sa dalawang kandilang nananatiling nagniningas ay nanginginig ng malakas, at sa huli ay namatay ang apoy. Ang tanging natitirang kandila ay nagpakita ng mga senyales ng pag-aapoy ngunit nagpupumilit pa rin na manatiling nasusunog. Tulala na tinitigan ni Ling Tianhao ang lahat ng ito, at huminga siya ng malamig na hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala habang nakatitig kay Wang Lin. Sa ngayon ay isang nakakatakot na bagyo ang lumitaw sa kanyang puso. Kabanata 1060. Fair na. Ang mga salita ni Wang Lin ay maikli, at sinundan niya ang daan na binuksan ng handprint. Hindi siya kalmado gaya ng tingin niya sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay napakaliit lamang na bahagi ng tunay na kapangyarihan ng handprint na iyon ang naipakita niya. Kung magagamit niya ito ng buong lakas. Lahat ng siyam na palapag ng Celestial Emperor Cave na ito ay maaaring basagin gamit ang isang handprint. Mabilis na sumunod si Ling Tianhao sa likod ni Wang Lin, at ang kanyang pangamba kay Wang Lin ay nadagdagan ng paunti-unti niyang naiintindihan si Wang Lin. Bagamat alam niyang mas mataas ang kanyang cultivation level, kung talagang maglalaban sila, pakiramdam niya ay walang alinlangan siyang matatalo. Si Wang Lin ay sumulong na parang kidlat at hindi nagtagal ay dumating sa tabi ng kalahating nasirang palasyo. Malamig niyang tiningnan si Ling Tianhao habang umiinom siya ng maraming pildores at itinapon ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang bag na hawak at pinalipad iyon ng sinag ng silver light. Lumitaw ang pilak na bangkay ni Wang Lin at malamig na tumingin kay Ling Tianhao. Lumiit ang mga pupil ni Ling Tianhao. Pakiramdam niya ay naging mas misteryoso at makapangyarihan si Wang Lin. Hindi ko maisip ang lahat ng taong ito. Maging ito man ay ang kanyang cultivation, spells, o ano paman, magagamit ko lang ang dalawang salitang profound mystery, para ilarawan siya. Sa buhay ni Ling Tianhao, inilarawan lamang niya ang all-seer bilang isang, malalim na misteryo, at ngayon ay may isa pa. Hindi niya ginamit ang berdeng tableta na ibinigay sa kanya ni Wang Wei ngunit sa halip ay kumain ng maraming iba pang mga tabletas upang mabawi ang nakakatakot na dami ng pinagmulang enerhiya na naubos ng handprint. Ang dami ng pinagmulang enerhiya na ginamit niya ay hindi bababa sa ginamit niya sa bakal na espada. Gayunpaman, kalalabas lang ni Wang Lin sa magma, bukod sa fire origin energy sa loob ng kanyang katawan, mayroon pa ring malaking halaga ng origin energy na hindi pa niya na-absorb. Gayun din, sa mga buwan ng kanyang paglilinang, ang tato ng Vermilion Bird ay sumisipsip din ng marami.
Sa mga buwang iyon ng paglilinang, napansin ni Wang Lin na ang enerhiyang pinagmula ng apoy na hinihigop ng kanyang vermilion bird na tattoo ay maaaring ilipat sa kanyang katawan. Ang pagtuklas na ito ang nagpapanatili kay Wang Lin ng napakatagal sa loob ng magma. Matapos kainin ng mga tabletas, hindi ginamit ni Wang Lin ang enerhiya ng pinagmula ng apoy sa loob ng tattoo ng vermilion bird at sa halip ay hinigop ang ilan sa hindi sinisipsip na enerhiya ng pinagmula ng apoy sa kanyang katawan. Idinagdag pa ang mga tabletang kinain niya, medyo gumaling si Wang Lin. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kalahating nasirang palasyo dala ang mga kandelero, at isa lamang ang nananatiling nagpupumilit na manatiling nasusunog. Walang tao dito. Nilaibot ng tingin ni Wang Lin ang lugar at pagkatapos ay mahinahong sinabi niya, ano ba talaga ang nangyari dito? Dumating si Ling Tianhao sa loob pagkatapos ni Wang Lin na may matagal na takot sa kanyang mga mata at sinabing, nang pumasok kami mula sa ikapitong palapag, walang itim na fog dito. Gayunpaman, pagkatapos pumasok sa bulwagan na ito at buksan ang pasukan sa ikasyam na palapag, 3 anino ng demonyo ang bumaril at napuno ang lugar na ito ng itim na fog. Napakakaiba ng 3 anino ng demonyong iyon, at si Master Void ay agad na nasugatan ng isa. Si Wang Wei ay nagtamo ng mga pinsala mula sa palihim na pag-atake ni Bei Lu. Pagkatapos ay umatake ang All-Seer, at tinulungan niya si Bei Lu. Para kay Hu Huan, bago pa siya makagawa ng anuman, agad siyang sinipsip sa ikasyam na palapag. Nasugatan din ako ng anino ng demonyo. Hindi ko malinaw na makita ang aking paligid na may ganitong itim na fog dahil hindi ito matusok ng divine sense. Ipinaliwanag lang ni Ling Tianhao kung ano ang nangyari, at habang nakikinig si Wang Lin, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting napalitan ng pagsimangot. Hindi nagulat si Wang Lin tungkol sa pagtulong ng All-Seer kay Bei Lu. Ang All-Seer ay maraming beses nang nakapunta sa Demon Spirit Land, at hindi makapaniwala si Wang Lin na hindi pa niya nakilala ang mga sinaunang demonyo. Bukod pa rito, noong si Wang Lin ay nasa Heavenly Fate Sect pa, naalala niya na ang senior brother ng Purple Division ay gumamit ng spell na katulad ng isang demonic spell. Naalala niya iyon ng husto. Nang maglaon, habang nakatagpo siya ng higit pang mga kaganapan, habang iniisip niya ito, mas nakumpirma nito ang kanyang haka-haka. Nakuha rin ni Wang Lin ang katawan ng nagkalat na Diablo. Ang katawan ay halatang kapareho ni Ling Tianhao, mas bata lang. Nasa loob pa rin ng bag niya ang katawan ni Wang Lin. Naniniwala siya na kung ilalabas niya ang katawan na iyon, magbabago ng husto ang ekspresyon ni Ling Tianhao. Maging ang ekspresyon ng All-Seer ay malamang na magbago. Sinaunang Diablo, sinaunang demonyo, All-Seer, at Ling Tianhao. Malamang na may kakaibang relasyon sa pagitan nila, tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang mga labi ng palasyo, lalo na sa huling natitirang kandila. Paano natin isaaktibo ang lugar na ito? Kinailangan ni Wang Lin na pumunta sa ikasyam na palapag. Kung para kay Zhou Yi o si Tunan, kailangan niyang pumasok. Bagamat hindi pa umabot ng ganito ang si Tunan, lubos na naniniwala si Wang Lin na sa antas ng cultivation ng si Tunan, magiging maayos siya sa mga unang palapag. Gayunpaman, si Zhou Yi ay nasa ikasyam na palapag, at ang pag-asang magamot ang laso ni si Tunan ay nasa ikasyam na palapag. Parehong mga benefactors niya, kaya paano sumuko si Wang Lin? Bagamat alam niyang may mga panganib sa ikasyam na palapag, kung susuko siya dahil sa panganib, hindi siya si Wang Lin. Nag-alinlangan si Ling Tianhao at nagtanong, gusto mo talagang bumaba? Tumango si Wang Lin. Medyo nag-isip si Ling Tianhao, pagkatapos ay may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata at bamulong siya, kalimutan mo na ito. Nagtanim ka ng mas kaunting oras kaysa sa akin ngunit mayroon pa ring lakas ng loob na pumunta. Nawasak ang pinakamamahal na hayop ng matandang ito dahil sa maldita na iyon. Nilinang ko ang malupit na domain sa buong buhay ko, at ayaw kong umalis ng ganito. Ang All-Seer ay nang ahas na pumasok, kaya bakit ako matatakot? Humakbang siya pasulong at tumungo sa mga kandelero. Pagkatapos ay mabilis niyang inilipat ang mga kandelero batay sa kanyang alaala sa ginawa ni Hu Huan. Ang 79 na kandelero ay nagsimulang dahan-daw ang gumalaw at isang malakas na dagandong ang maririnig. Habang sila ay gumagalaw, nagkaroon sila ng hugis ng isang malaking pormasayon. Ang mga pagsabog ng makamulto na liwanag ay nagmula sa kandelero at pagkatapos ay lumiwanag ng maliwanag. Sa gitna ng 79 na kandelero, lumitaw ang isang bilog ng liwanag, at ang makapal, itim na fog ay nagmula sa loob nito. Kinagat ni Ling Tianhao ang kanyang mga ngipin at unang pumasok sa bilog ng liwanag. Hindi nagatubili si Wang Lin. Huminga siya ng malalim at iniligpit ang pilak na bangkay ng babae bago humakbang sa liwanag na bilog. Nang pumasok sina Wang Lin at Ling Tianhao sa ikasyam na palapag, sa loob ng palasyo sa gitna ng ikasyam na palapag, nakapareho ng nasa ikawalo, isang figurang nababalot ng madilim na ulap ang nagtaas ng kanyang ulo at nagpakita ng tanda ng pakikibaka. Isang liwanag na lang ang natitira sa pagitan ng kanyang mga kilay habang umaatake ang walang katapusang itim na gas sa pagtatangkang lamunin ang huling bitik ng liwanag. Ang patuloy na dagandong ay nagmula sa labas ng palasyo kasabay ng galit na mga dagandong.
Halatang matinding labanan ang nagaganap sa labas. Sa labas ng palasyo, halos lahat ay naroroon, ngunit lahat sila ay nasugatan. Umiikot sila sa palasyo, at hindi mabilang na mga anino ng Diablo ang nagmamadaling lumabas at umaatake sa mga nakapaligid na cultivator. Kahit anong atake nila, hindi naglaho itong mga anino ng demonyo. Kung mapipilitin sila sa isang desperado na sitwasyon, ang mga anino ng Diablo ay babagsak upang bumuo ng isang nakakatakot na mapanirang puwersa. Naging sanhi ito ng lahat ng nakapaligid na tao na nasangkot sa labanang ito. Mapatla ang mukha ni Master Void at umupo siya sa di kalayuan. Siya ay umubo ng isang subaw ng itim na dugo at itinuro ang mga bitik sa kanyang katawan upang sugpuin ang kanyang mga sugat. Sa tabi niya, ang lalaking nakaitim ay sobrang putla, at nakaupo siya roon at naglilinang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakalok sa harap. Ang All-Seer ay iwinagayway ang kanyang malalaking manggas, at sa tuwing gagawin niya ito, maglulunsad siya ng maraming malalakas na pag-atake, na sinisira ang lahat ng dumarating sa kanya. Para kay Wang Wei, siya ay may malungkot na ekspresyon habang umaatake ang napakalaking mga kurtina ng tubig sa kanyang paligid. May dalawang dahilan kung bakit siya umaatake na parang baliw. Ang isa ay ang kanyang amo, si Qing Lin, at ang pangalawa ay si Hu Huan, na agad na sinipsip sa ikasyam na palapag. Nagdulot ito ng pagka-distract sa kanya, na nagbigay daan kay Bei Lu ng pagkakataong maglunsad ng sneak attack. Kasabay ng tulong ng All-Seer, nagawa nilang saktan si Wang Wei, ngunit napakaraming pills ni Wang Wei. Kumuha lang siya ng ilan at hindi pinansin si Bei Lu at ang All-Seer habang nagmamadali siyang pumunta sa ikasyam na palapag upang hanapin si Hu Huan. Nasa kabilang side si Bei Lu. Napuno ng enerhiya ng demonyo ang kanyang katawan, na bumubuo ng isang malakas na apoy ng demonyo sa paligid niya. Isang sinaunang anino ng demonyo ang lumitaw sa likuran niya, ngunit ang anino na ito ay halos katawang tao, at nagbigay ito ng isang malakas na aura ng demonyo. Sa tuwing itinataas niya ang kanyang kanang kamay, hindi mabilang na mga spell ang lilipad, umaatake sa mga anino ng Diablo, at siya ay sumisigaw, "Tajia, alam kong ang iyong Devil Shadow spell ay kumukonsumo ng pinaka-devilish na enerhiya. Gusto kong makita kung magkano pa ang masasayang mo." Ang sinagot ni Bei Lu ay isang malamig at paos na boses na naging sanhi ng panlalamig ng puso ng lahat. Ang boses na ito ay ethereal at naglalaman ng devilish pressure. "Bei Lu, kapag natapos ko ang aking pag-aari, malalaman mo kung gaano kalaki ang lakas ng demonyo na mayroon ako ngayon." Matapos marinig ito, namula ang mga mata ni Wang Wei. Pagkatapos ay gumalaw ang dalawang kamay niya at bumungad sa kanya ang isang asul na liwanag. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang alon na dagat na pumuno sa buong kalangitan na parang isang tunay na karagatan. Umuungal si Wang Wei at pagkatapos ang napakalaking karagatan na ito ay bumagsak mula sa langit sa madilim na ulap sa labas ng palasyo. Ang matandang lalaki sa Lang ay umatake din habang siya ay naging hindi mabilang na mga spells at sinisingil sa itim na fog upang simulan ang isang pagpatay sa mga anino ng Diablo. Nandito rin si Zhou Yi, ngunit mas mahina pa siya kaysa dati. May pag-aalala siyang nakatingin habang nakatingin sa itim na ambon sa kanyang harapan. Gayunpaman, masyadong malakas ang malademonyong enerhiya sa kanya. Bilang isang espiritong katawan, nahihirapan siyang labanan ng malademonyong enerhiya. Sa sandaling ito dumating sina Wang Lin at Ling Tianhao. Hindi malaki ang ikasyam na palapag na ito. Bukod sa palasyo, wala nang iba. Sa sandaling dumating sila, nakita nila ang hindi pa naganap na matinding labanan sa harap nila. Ang anino ng sinaunang demonyo na si Bei Lu at ang napakapangit na alon ni Wang Wei ang pinakakapansin-pansin. Sa sandaling ito, ang mga mata ng All-Seer ay naghayag ng kakaibang liwanag habang itinuturo niya ang kalangitan at sinabing, "Langit ng kapalaran ng langit." Pagkatapos niyang magsalita, isang mar-angle na puyo ng tubig ang lumitaw sa dagat na nabuo ng spell ni Wang Wei, pagkatapos ay isang malakas na pressure ang bumaba mula sa itaas. Isang higanting daliri ang lumabas sa tubig at walang awang idiniin ang palasyong nababalot ng itim na hamog.